Lalaki ito. Walang kwenta talaga. Hindi ba ito kahihiyan sa pamilya Wu? Ang pamilya Wu, ba't nagkaroon ng ganitong cute? Nakakahiya talaga. Mga ninuno, ang ginawa ko ngayon, Wu Fan, ay dahil gusto kong iligtas ang aking ama. Sana'y malaman ninyo ito sa ilalim ng lupa at patawarin ako. Pagpalain ninyo ang aking biyahe. Tay, ganyan na ang kalagayan ng katawan mo. Bakit hindi mo sila pinapunta? Kung papayag lang ako, babalik sila sa angkan, Silay. Tumahimik ka. Nakalimutan mo ba ang iyong kuya? Kung paano siya namatay? Ang ating pamilya, nagtago ng maraming taon. Ngayon, gusto mo bang ilagay muli ang ating pamilya sa ganitong sitwasyon? Ang pinili. Kailangan ding pasanin ang parehong responsibilidad. Tay, Kung papakasalan mo lang ang pamilya Sun at maging asawa ng aming Jiao Jiao, ang pera, ibibigay ko. Sige. umayag ako. Mga tao, i-block ang baryong ito. Huwag hayaang makatakas kahit isang langaw. Hukayin ang lupa hanggang 3 talampakan. Hanapin ang mahal na Ginoo. Narinig ninyo? Opo. Nasaan ka ba talaga? Sinta. Ngayon, nakasuot pa ng damit pang kasal. Ayos? Sapat na nakakakilig. Gusto ko. Jin Xiao, gamitin ito. Manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Manugang. Nobya, uminom ka ng tsaa. Hindi pa dumarating ang nobya. Parang nakita ko ang nobya. Kasama ang iba. Ang lalaking palamunin. Anong ginagawa ninyo? Anong tinitingnan mo? Ipikit ninyo lahat ang mata. Anong ginagawa? Hindi ba kayo nakakakita? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Ngayon ang araw ng ating kasal natin. Kasal? Sino ang magpapakasal sa'yo? Ikaw, probinsyanong cute. Karapat-dapat ka ba sa akin? Lumuhod ka na. Ikaw? Narinig mo ba? Lumuhod ka sa akin. Pinahiya ninyo ako. Itong kasal. Hindi na matutuloy. Subukan mo nga. Ang iyong amang may sakit. Gusto mo pa ba siyang mabuhay? Kung gusto mo, lumuhod ka na lang. Kayo, Ayaw mo lumuhod? Yang amang may sakit mo, hindi rin mabubuhay. Maniniwala ka ba? Isang tawag lang, mamamatay na siya sa ospital. tama na. Luluhod ako. Ang tatay ko ay matatag, pero kung malaman niya ang lagay ng pamilya Sun, baka mabigla siya. Hindi ko pwedeng malaman niya. Tagapagligtas? Maghintay ka lang. Anong natulala ka? Luhod na. Ang kahihiyan ngayon. Maalala ko, Tandaan mo, ano naman ang magagawa mo? Lumuhod ka na ng maayos. Ang mga taga-probinsya ay matigas ang tuhod, di ba? Bakit ngayon kaya mong lumuhod? Talaga namang cute mo ah. Kapag hindi sinigawan, hindi ka pa nakakaluhod? Ang buong pamilya ninyo ay mga cute. pwede mo akong pagalitan, pero wag ang pamilya ko. Sinigawan kita. Ano ngayon? Ang perang pambuhay ng pamilya ninyo ay galing sa aming pamilya San. Hindi na ba pwedeng banggitin? Tulad ng pamilya ninyo, mga butong hamak, butong dukha. Kahit na iligtas ninyo, sayang lang ang pera. Hindi rin magtatagal. Huwag mong kalimutan, ang ugat ng sakit ng tatay ko ay dahil sa pagligtas sa'yo. Kung hindi dahil sa tatay ko, matagal ka nang nalunod. Pinasabi ko ba sa kanya na iligtas ako? Ang pagligtas sa akin, iyon ay napakalaking karangalan para sa inyong pamilya. Tama na. Pwede bang wag na nating banggitin ang mga malas na bagay na ito? Kung hindi dahil sa matanda sa inyong pamilya na nagligtas kay Jiao Jiao namin, ikaw ay hindi magkakaroon ng pagkakataong maging manugang sa aming pamilya soon. Umalis ka na. Huwag kang mang-abala dito. Nakakainis tingnan.
nagising ka na. Maraming salamat tagapagligtas sa pagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong. Tagapagligtas, ito ay aming munting handog. Tanggapin ninyo. Noong araw na iniligtas ko ang matanda, nagkataon lamang. Maliit na bagay, wag na yung banggitin. Masyado kayong nagpapakumbaba. Magpahinga na kayo. Ay, ito. Master, Lao Jiao, yung taong sumalubong sa akin kanina, ay ikaw. Ang hinahanap na piniling tao ng langit. talaga? Tagapagligtas na si Wu. Sa kahit anong paraan, dalhin mo siya sa harapan ko. Oh, Anong tinitingin-tingin mo? Umalis ka. Ano? Galit ka ba? Kung galit ka, isipin mo muna ang tatay mong mamamatay na. Ang buhay niya, nasa kamay ko pa. tama si Mr. Jen. Kung ayaw mong maagang magluksa, sumunod ka na lang. Gawin mo ang sinasabi ni Mr. Jin. Mr. Jin, may iba pa po ba kayong gusto? Siya lang ang gusto ko. Ngayong gabi, siguradong aasikasuhin niya ako ng maayos. Ah, tama. Siya dapat manatili. Gusto ko siyang panoorin at ipakinig sa kanya kung paano ang asawa niya. Sa ilalim ko ay nasa alapaap. Mr. Jin, ang sama nyo. Narinig mo? Ikaw ay aso lang na binili namin. Hindi ba dapat magbantay ka? Mag-opera ang tatay mo ngayong gabi. Kung ayaw mong mamatay siya, ayaw, lumuhod ka agad. Huwag kayong masyadong mapangapi. Galit ka ba? Tao? Opo, Pigilan niyo siya. Lumuhod dito, bawal umalis, hanggang madaling araw. huwag gumalaw. Tagapagligtas? Sana walang mangyari sa iyo. Nakakaliw si Mr. Jin. Wala pa akong nakitang ganito kawalang silbi. Tama si Mr. Jin. Ikaw nga ay isang aso. Ano ang sinasabi mo? Dito ba? Oo, dito. Ito ay boses ng tagapagligtas. Sinta. Anak, anong nangyari sa'yo? Ma, bakit ka nandito? Nawawala ang tatay mo. Wala ko siyang mahanap kahit saan. Paano nangyari yun? Alam mo ba may pasyenteng Wu Zhenxing? Saang kwarto siya? Hindi ko alam. Mula nung araw na nagpakasal ka sa kanila, kinuha nila ang tatay mo. Nagkasundo tayo na tatawag kapag dating mo. Hanggang ngayon, wala pa akong tawag. Pumunta ako sa lungsod. Nakahanap ako ng ospital. Sabi ng ospital, wala raw ganoong pasyente. Ang pamilya Sun pinangako nila sa akin na gagamutin nila ang tatay ko. Niloko nila ako. Ma, manatili ka rito. Fan, huwag kang magmadali. Sun Jiao Jiao Jinyu dalawang sinta. Lumabas kayo, buksan ang pinto. Nasaan ang tatay ko? Bitawan ang anak ko. Tigilan nyo na. Hemp. May isang tuta dumating. At may isang matandang aso ring Jiao Jiao. Lumabas ka at tingnan, ang pamilya Wu ay mga aso. Lahat sila pumunta para bantayan tayo. Ay, Jin Xiao, nakakainis ka. Pinapakita mo sa akin ang mga hamak na bagay. Nadumihan ang mga mata ko. Jiao Jiao, hindi ba ikaw ay kasal sa aking anak na si Fan? Paano mo sa harap ko, kasama ang ibang lalaki? Ano naman kung sa harap mo? At ikaw, Wu Fan, narinig mo ba sa pinto kanina? Ang tunog na iyon, ang lasa, ang sarap. Tumahimik ka. Tumahimik. Sabihin mo ulit maniniwala ka bang papatayin kita? Patayin mo ako. Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang tatay mo? Sinta, sabihin mo sa akin, nasaan ang tatay ko? Gusto mong malaman, di ba? Lumuhod ka. Gumapang ka papunta dito. Sasabihin ko sa iyo. Fan-er, ang sakit ng tatay mo, hindi na natin gagamutin. Uuwi na tayo. Nay, nakikiusap ako sa iyo, Nay. Mag-iisip ako ng paraan. Ibibigay ko pabalik ang pera sa pamilya Sun. Hindi na kita hahayaang magdusa ng ganito. Nay, uuwi na tayo. Lumuhod ka na!
Ang tatay ko, nasaan? Ang tatay mo. Hindi ko rin alam kung nasaan. Pwedeng nasa isang kanal ng dumi o pwedeng dinala ng isang ligaw na aso. Hindi ko alam. Itinapon lang ng mga tauhan ko o pwedeng naiwan sa ilang. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba narinig? Ang sabi ko, ang tatay mo, itong matandang naghihingalo sa daan, papuntang ospital, ng mga tauhan ko. Bam! Sinipa, palabas ng pinto ng kotse. Hindi ko alam kung nasaan. Papatayin kita. Tulong! Kunin ninyo ang 2 hampas lupa na ito, bugbugin ninyo ng gusto. Itapon ninyo sa labas. Mga pulubi, bibigyan kita ng isang araw. Palayasin mo ang pulubing nanay mo. Kung hindi, huwag ka nang pumasok sa bahay ko. Ang lalaking mababa ang uri ay nagpapanggap na mataas. Tandaan mo ito, hindi madali ang maging alagain. Mag-isip ka ng mabuti sa labas. Fan, ayos ka lang ba? Tulong. Tagapagligtas. Anong nangyari sa'yo? May tao ba? Dalhin ninyo si tagapagligtas sa ospital. Fan, ano ang pakiramdam mo? May iba ka bang nararamdaman? Anong nangyari sa akin? Ako? Ikaw? Tagapagligtas. Ngayon, ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Pero ang pagligtas ko sa inyong matanda ay aksidente lang. Hindi na kailangan ng gantimpala kayo. Ang pagdating ko ngayon ay dahil sa amo ko. Gusto kanyang makita ng madalian. Sana ay sumama ka sa akin upang makita siya. Ang inyong pamilya amo. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili ng formal. Ang pangalan ko ay Wu Yueching. Ako ang personal na bodyguard ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Ang inyong nailigtas noong nakaraan ay si Zhao Ximiao, ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Ang pinakamayaman ng Haicheng, Zhao Ximiao. Napakalaking tao. Bakit lalapit sa aking anak na si Fan? Paumanhin, hindi ako pwedeng magsabi. Ang aking ama ay may malubhang sakit at nawawala. Kailangan naming siya agad na mahanap. Pakiusap, tulungan mo akong sabihin kay Zhao ang pinakamayaman, pasensya na. Actually, pumunta ako ngayong araw. Bukod sa bagay na iyon, may isa pang bagay. Ang iyong ama. Natagpuan ko na siya para sa iyo. Nasaan sila? Wala na siya. Ano? Imposible ito. Kahit na natagpuan ang bangkay ni Ginoong Wu, ngunit ayon sa forensic examination, bago siya mamatay, nagdusa siya ng hindi makataong pagpapahirap sa loob ng ilang oras. Kayong dalawa, mangyaring tanggapin ninyo ang aking pakikiramay. Ginang, tawagan agad ang doktor. Iligtas siya. Ang pamilya Sun at Jin, dahil may kapangyarihan at yaman sila, wala silang batas. Binabalewala ang buhay ng tao, ang mga ginagawa nila. Talagang kinamumuhian ng Diyos at tao. Sabi sa akin ng aking karanasan sa buhay. Ang isang tao, kung may kapangyarihan, yaman at pera, sakalang siya mabubuhay na parang tao. Sakalang niya mapoprotektahan ang sarili at ang mga taong gusto niyang protektahan. Pulubing mabaho. Bibigyan kita ng isang araw. Alagaan mo ang pulubing nanay mo. Lalaking mahirap, gustong umangat sa buhay. Tandaan mo ito, hindi madali ang buhay na umaasa sa iba. Ngayon, ang pamilya Sun ay kahihiyan ng pamilya Jin. Sa hinaharap, babalikan ko kayo ng 10 o 100 beses. Wufang, nailigtas mo ang aking buhay. May utang ako sa iyo. Maaari kang humingi ng kahit anong gusto mo sa akin. Kasama na ang maging tagapagmana ko. Sa ganitong paraan, ang iyong kinabukasan ay hindi mo na kailangang magpakahirap para sa ikabubuhay. At makapaghiganti ka pa. Tapakan mo ang iyong mga kaaway para hindi na sila makabangon muli. Hindi na kailangan. Ang sarili kong paghihiganti kaya ko nang gawin mag-isa. Ang pagliligtas ngayon ay isang pabor na sa iyo, ikaw at ako. I quits na. Chairman, kumusta ang usapan ninyo? Sa tingin ko, si Mr. Wu ay hindi ganoon isang taong madaling magbabago dahil sa pakinabang. Master, tunay na may matalas kang mata sa pagkatao. Itong si Wu Fan, kahit na mahirap ang pinagmulan, ngunit sa harap ng napakaraming tukso, hindi natinag. Talagang isang pambihirang mabuting tao. Ngayon, ano ang balak ninyo? Ilang maliliit na gago mula sa pamilya Sun at Jin ay naging napakaahas kamakailan. Sumunod ka agad sa kanya at protektahan mo siya ng mabuti. Hanggat makapasa ka sa aking pagsubok, handang-handa ako na manahin mo ang lahat ng aking ari-arian. Huwag mong biguin ang aking inaasahan.
Ako ay nagkamali sa pagkilala ng tao. Nalinlang ng pamilya Sun, na naging dahilan ng iyong kamatayan. Sana sa kabilang buhay, maging maayos ka. Ang probinsya ay marumi. Anong mga bagay ito? Tanggalin mo na agad. Wufan, ikalawang araw pa lang ng kasal. Naglagay ka ng mga malas na bagay. Alisin mo na para sa akin. Tama, sa ikalawang araw ng kasal, wala kang paramdam. Hindi mo nirerespeto ang mga nakatatanda ng pamilya Sun. Lumabas ka na agad. Walang galang. Sun Jiao, lumuhod ka sa aking ama. Yumuko ka. Umamin ka ng kasalanan. Tama ba ang narinig ko, Wufan? Ikaw ay isa lamang asong binili ng pamilya Sun. Karapat-dapat ka bang magpaluhod sa akin? Hindi luluhod, ha? Wufan, ano ang gusto mong gawin? Ma, bakit parang si Wufan na walang kwenta ay iba sa dati? Baliktad. Ang hamak na ito ay gustong magrebelde. Hindi mo ba alam ang iyong antas? Naglakas loob kang sumuway sa nakatataas? Ipaluhod mo kami. Tumawag! Tawagan si Jin Xiao. Ipatawag si Jin Xiao. Patayin ang munting bobong ito. Uy, Jin Xiao! Si Wufan, ang munting bobo, ay nabaliw. Pinipilit niya ako na lumuhod sa harap ng ama niyang patay. At tinatakot ako. Bilisan mo dumating! Hintay ka! Hintayin dumating si Jin Xiao. Makikita mo. Dumating na siya. Pagdating niya, patay ka na. Naglakas loob kang magbanta sa amin? At hiyain kami? Bobo? Gusto mo ng away? Huwag kang mag-alala. Lahat ng nangyari ngayon, bibigyan kita ng paliwanag. Wufan. Ikaw, munting bobo. Naglakas loob kang mang-api kay Jiao Jiao? Mukhang gusto mo ng gulo. Jin Xiao! Si Wufan, ang munting bobo, ay nabaliw. Pinipilit niya akong lumuhod sa harap ng ama niyang patay. At tinatakot ako. Sobra na ito. Jin Xiao, dapat mong ipagtanggol ako. Tinatakot ka? Sinasabi ko sa'yo, binibigyan kita ng respeto. Papayagan kitang maglibing. Kung hindi kita bibigyan ng respeto, ipapakain kita sa mga aso. Jinyo, buti nandito ka na. Ngayon, luhod ka sa harap ng tatay ko, yumukod, at umamin ka sa kasalanan mo. Hindi kita sasaktan. Kung hindi ka makakalabas ng pintong ito. Ano ang sinabi mo? Gusto niya akong paluhurin? Ano ang karapatan mo? Kahapon, ikaw ay isang tagapagbantay ng aking silid kasal, maliit na asong mapagmahal. Ngayon, bigla kang nagbago? Iba ka na ngayon kumpara noon? Baliw na aso! Bitawan mo! Jin Xiao, nakikiusap ako sa'yo. Ang tatay ko kamatay lang. Si Xiao Fan, ang tanging natitira sa aming pamilya. Pakiusap, pakawalan mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Ma, Tayo ka! Nakita mo ba? Ang nanay mo ay nakikiusap para sa'yo. Hindi tulad mo, na matigas ang dila. Maaga o huli, magsisisi ka. Oo nga pala. At ang tatay mong iyon, ang munting bobong iyan, ang dila mo ay kasing tigas. Para aminin na ang kanyang anak ay isang munting bobo. Pinanday ko ang kanyang matitigas na ngipin. Wala siyang sinabi kahit isa. Sinaktan mo ako? Sa tingin ko, ikaw ay... Halika rito. Lumuhod ka sa harap ng aking tatay, at umamin ka. Wufan, sa tingin ko, gusto mong mamatay. Pasok kayo lahat. Ang bulwagan ng paglalamay na ito, wasakin ninyo. Hindi iyon. Hindi, sunugin. Sunugin ninyo. Sunugin hanggang walang matira, kahit abo. Sino ang mangahas na gumalaw kay Jiwoo? Mamatay. Sino ang maglalakas loob na galawin? Si Wu Xiao Xiansheng. Mamatay. Wu Xiao Xiansheng, ngayon po ay libing ng inyong ama. Ang aking amo dahil sa kondisyon ng katawan ay hindi makadalo ng personal. Bilang paumanhin, pinapunta ako upang magdala ng ilang regalo. Inutusan ako ng amo ko na magsabi, ang yumao ay wala na, mangyaring magpakatatag kayo. Ito ay isang libing, isang gintong akasya at puting jade na scroll, isang set ng eksklusibong gintong sinulid na brocade shroud, at mula sa North City, isang permanenteng sementeryong nakaharap sa timog, at isang pares ng sinaunang kilin jade na unan para sa libing. Wufan, ikaw munting sinta, saan mo nakuha ang mga extra na yan? Ang galing umarte, parang totoo. Magkano sila sa isang araw? Oo nga. Ang North City Anli Park ay isang piraso ng lupa na 8 million na sikat na libingan. Mag-isip muna bago magyabang. Dapat may hangganan ang pagpapanggap. Itong pulubing ito,
Karapat-dapat ba siya? Baliw na sa pera. Nagdala pa ng mga extra. Wu Xiaoshan Sheng pa. Ang galing umarte, ano? Magano sa isang araw? Ngayon ay libing ng tatay ko. Ayokong gawing pangit ang sitwasyon. Huwag mo akong pilitin na gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan? Ano ka ba? Huwag mong isipin na dahil nagdala ka ng mga extra matatakot ako sa'yo. Ito lang? Kaya kong sirain ito kung gusto ko. Subukan mo akong saktan. Isipin mo ang mga kahihinatnan. Ngayon, sino mang maglalakas loob na walang galang kay Wu Xiaoshansheng ay papatayin. Sino ngayon ang bastos kay Jiwu? Papatayin ko. Huwag mo akong hawakan. Mga walang kwentang extra. Magtanong ka sa Shanghai City kung sino ako, kung kaya mo akong awayin, na? Oo nga, ang nasa harap mo ay si Jin Xiao ng Jin Group. Huwag mo siyang galawin. Baka di mo alam kung paano ka mamamatay. Makinig ka, lumayo ka na agad. Huwag mo nang paandarin si Jin Xiao. Talaga? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Tao, ilabas silang dalawa, putulin ang mga kamay at paa at itapon sa labas ng baryo. Wu Fan, Talaga bang gagalaw ka? bitawan mo ako. Bitaw! Ang patay ay dapat igalang. Unahin muna natin ang libing ng iyong ama. Ang mga basurang iyon, marami pang oras para ayusin. Salamat sa araw na ito. Mr. Wu, ngayon ay huli ako dumating, kaya lumakas ang loob ng mga iyon, kumulo sa lamay. Si Zhao Shoufu ang nag-alaga sa akin. Ngayon, may utang ako sa iyo. May tauhan ako sa Haicheng. Siya ay medyo may kakayahan. Ito ang kanyang business card. Maaari mo siyang tawagan anumang oras. Siya at ang kanyang mga tauhan ay magagamit mo. Salamat. Hindi na ako makikialam. Ingat. Yao Kinlong. Hindi ba siya ang pinakamayaman sa Haicheng? Presidente ng Qinglong Chamber. Kabili-dili. Itong si Hu Yueching, ano ba talaga ang pagkatao niya? Qin Xiao, Jiao Jiao. Sabi mo kay Haofan, bakit siya kukuha ng mga artista? Hindi kaya? May nakatagpo siyang importanteng tao? importanteng tao? Siya. Yung maliit na cutie na yan, karapat dapat ba? Naglakas loob siyang umupa ng artista para saktan tayo? Itong utang na ito, tiyak na hindi ko ito papabayaan lang. Qin Xiao, ayos ka lang? Nabaliw si Wu Fan. Naglakas loob siyang umupa ng artista para saktan tayo. Ang lakas ng loob ni Wu Fan. Naglakas loob siyang saktan kayo? Itong utang? Kailangan naming bayaran ito. Walang problema. Hindi niya ako sinaktan para protektahan ang Wake. Ipapakita ko sa kanya ang kahihinatnan. Wait, Kuya Zhang, gusto ko sanang humingi ng pabor. May isang maliit na cutie sa Wu Village. Naglakas loob na insultuhin ako ng hayagan. Gusto ko makuha ang ancestral home nila para sa akin. Tatay, iuuwi kita sa ancestral home nating Wu. Bing Ching. Siya. Bakit siya tumawag sa akin? Ito ang lahat ng ipon ko. Kahit hindi ito malaking tulong, pero si Tito Wu para sa akin ay parang ama ko na rin. Bagamat, sinira mo ang ating kasunduan sa kasal. Pero alam kong may dahilan ka. Hanggat hindi ka pa nakakapag-asawa, maghihintay pa rin ako sa'yo. Bing Ching. Magkasama tayong lumaki. Ako mismo ang nagwakas ng kasunduan. May pagkakautang na ako sa iyo. Paano ko matatanggap ang lahat ng ito? Ito ang lahat ng ipon mo. Walang problema. Wag na nating pag-usapan ito. Kunin mo na. Uy, Bing Ching. Wu Fan! Wu Fan! Bumalik ka agad! Si Jinyu na maliit na cutie, kasama ang mga bully sa baryo, pupunta para kunin ang titulo ng ancestral home ni Wu. Bing Ching. Hoy, Ginoong Wu. Saan ka pupunta? Hindi ba ngayon ang libing ng tiyuhin? Alamin mo kung ano ang nangyari. Opo.
Sili. Swertihan ka lang dati. Ngayon, hindi ka na ganoon kaswerte. Pero pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Basta't mapapaglingkuran mo ako ng mabuti. Pwede kitang pagbigyan. Master Jin? Master Jin. Ito ay usapin natin ng pamilya Wu. Walang kinalaman si Bing Ching. Pakiusap po. Pakawalan mo siya. Pakiusap sa iyo. At ikaw, itong matandang ito, kung hindi ka pumunta sa pamilya Sun para magsumbong, para sa walang kwenta mong anak, para maghanap ng gulo. Pinapayuhan kitang ilabas mo na ang titulo ng lupa. Kung hindi, ipapadala kita kasama ng matandang lalaki sa inyo para maging libing. Ang lumang bahay na ito ay ang buong puso ng ating lolo sa buong buhay niya. Kung ibibigay ko ito sa iyo, hindi siya mapapanatag sa kabilang buhay. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Pinapayuhan kita, ibigay mo na agad ang titulo ng lupa. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Ginoong Jin? Pakiusap. Hayaan mo na siya. Matanda na si Tita Wu. Hindi na niya kaya ang ganitong paghihirap. Hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala. Pasukin nyo, ibain lahat. Huwag! Itong matandang ito, saktan nyo hanggang mamatay. Itong bata, dahan-dahan lang. Opo. Tigil. Sinong magalaw? Pagputol-putulin ko siya. Okay ka lang, ma? Ikaw, ang cute mo. Dumating ka sa tamang oras. Ito ang transfer deed ng ancestral house ninyo. Kung marunong ka, ibigay mo na agad ang titulo ng lupa. Transfer deed. Kaming mga Wu ay hindi maaaring ibenta ang ancestral house. Saan mo nakuha ang transfer deed na yan? Jin Sao, Dumating na ako. Sabihin mo sa kanya, ang bahay na ito, akin na ba ngayon? Siga. Wu Fan. Ang tatay mo, patay na ngayon. Sa inyong pamilya, wala nang nakatatanda na pwedeng magdesisyon. Ako naman ang magdedesisyon. Ang ancestral house ninyo, ibinigay ko kay Jin Xiao. Pinapayuhan kita. Ilabas mo na agad ang titulo ng lupa. Huwag mo na silang patagalin. ang tatay ko ay may malubhang sakit noon. Sinabi mong hihiwalay ka na sa amin. Ngayon ay ikaw na ang nagpapasya para sa amin. Ang aming lumang bahay ibinenta mo sa sutil na pumatay sa tatay ko. Tiyo, tao ka pa ba? Ako? Wulawer, ang trabaho ng anak ninyo, gusto pa ba o hindi? Ang katawan ng tatay mo, dapat matagal na siyang patay. Paano mo masisisi si Jin Xiao? Tulad mo na sutil, kung wala si Jin Xiao, dapat patay ang tatay mo, kailangan niyang mamatay. Ngayon ako ay ang pinakamatandang nakatatanda ng pamilya Wu, ang lumang bahay na ito. Sinabi kong ibenta sa pamilya Jin, kaya dapat ibenta. Wu Fan, sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ang lumang bahay na ito, kahit ayaw mong gibain, kailangan mong gibain. Hindi lang ako magiba. Gagawin ko itong pampublikong banyo at ang mga altar na iyon lahat ay ilalagay sa Poso Negro. Jinyu, sinasabi ko rin sa iyo. Kung maglakas loob kang galawin ang aming lumang bahay, ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Mas masahol pa sa kamatayan. Ang lakas ng loob mo. Akala mo hindi ako nagsaliksik. Wala kang koneksyon upang makaugnay kay Zhao na pinakamayaman. Noong araw na iyon ay isang pagkakamali lamang. Ngayon, kung papatayin kita, walang sinuman ang makakagawa sa akin ng kahit kaunti. Sa iyong mga mata, may batas pa ba? Batas? Ako ang batas. Alam ninyo na ako ay kasapi ng pamilya Jin. Ngunit hindi ninyo alam. Ako ang manager ng Qinglong Kamara ng Komersyo, sa likod ng Qinglong Chamber of Commerce. Sino ang maglalakas loob na galawin ako? Qinglong Chamber of Commerce. Iyon ang kumokontrol sa Haicheng City, lahat ng economic hubs ng Qinglong Chamber of Commerce, sinasabi. Ang Qinglong Chamber of Commerce ay makapangyarihan sa lahat. At sino man ang makasakit sa Qinglong Chamber of Commerce sa Haicheng ay hindi mananatili ng isang sandali. Ikaw na sutil na ito, lumuhod ka na agad kung magalit ang Qinglong Chamber of Commerce. Hindi lang ikaw, kundi ang buong nayon ng Wu ay mapapahamak. Qinglong Chamber of Commerce iyon ang pinakamalaki sa Haicheng at pinakarespetadong chamber. Sino ang maglalakas loob na sumalungat? Lumuhod ka na agad. Ibigay mo na ang lumang bahay mo kay Jin Xiao. Huwag mo kaming idamay. Isang maliit na Qinglong Chamber of Commerce lang.
Jinyu, ikaw ang kumukuha ng aming lumang bahay. Alam ba ng Qinglong Chamber of Commerce? Walang galang. Maliit. Lakas loob mong hindi igalang ang Qinglong Chamber of Commerce at hamakin ito. At mangahas kang magsalita ng walang pakundangan. Ano ka ba? Isang bahay sa probinsya, gigibain ko ito. At tapos, kailangan ko pang humingi ng pahintulot sa Pangulo ng Chamber? Ang paggiba ng inyong lumang bahay ay maliit na bagay. Pero ngayon, ikaw ay hindi mo iginagalang ang mga kapatid ko sa Qinglong Chamber at minamaliit. Ito ay malaking bagay. Gusto mo ba na tawagin ko ang mga kapatid ko sa Qinglong Chamber dito upang makita ng buong nayon ng Wu ang aming kapangyarihan at magpasya kung karapat-dapat ba kami? Jin Xiao, yung mga sinabi mo kanina, lahat yon sinabi ng cute na ito. Itong cute na si Wu Fan. Dapat siyang mamatay. Sa amin, wala talagang kinalaman. Kung gusto ng Qinglong Business Association, hanapin nila siya. Kung gusto ng Qinglong Business Association, hanapin nila siya. Huwag kaming makisangkot sa iba. Wala kaming kasalanan. Tama maliit na cute. Lumuhod ka na. Ibigay mo na agad ang titulo ng lupa kay Jin Xiao. Gusto mo bang isama ang buong nayon namin mamatay kasama mo? Dali! Mukhang ang Qinglong Business Association ay hindi basta-basta. Natatakot ako. Nanay, wala yan. Ako na ang bahala. Sabi mo, nasa likod mo ang Qinglong Business Association. Ang mga ginagawa mong ito. Alam ba ng Qinglong Business Association? Siyempre. At saka, gawing pampublikong palikuran, ang ancestral house ninyo ay desisyon din ng asosasyon. Ano ang gusto mo? Labanan ang asosasyon? Qinglong Business Association. Kahit na ito ang pinakamalaking kapangyarihan sa Haicheng, napakalakas, pero lehitimong asosasyon ito na may maayos na negosyo. Bakit sa iyong pananalita? Parang sindikato. Pwede ninyong kunin ang ancestral house ko, pero kailangang ang presidente mismo ang makipag-usap. Ano? Presidente? Nakalimutan ko. Tulad ng iyong katayuan, maliit na tao. Paano ka magkakaroon ng numero ng presidente? Meron ako. Sabi mo may numero ka ng presidente? Sabi mo may number ka ng presidente. Huwag mong sabihing kilala mo siya talaga. Pakiusap, huwag kang tumawag. Natatakot ako ngayon. Magaling. Ang ating Blue Dragon Association ay lumalaki na. Magtrabaho tayong mabuti. Dahil sa pamumuno ng presidente. Sino yan? Tumunog na. Sagutin mo. Jiao Qinglong ba? Ako si Wu Fan. Pumunta ka rito ngayon. Nag-aarte ka pa? Naadik ka na ba sa pag-arte? Akala mo ba cute ako? Anong klaseng tao si Presidente Zhao? Para bang kaya mong lapitan yon? Pinangalanan mo pa siya ng diretsyo. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Ihanda mo ang sasakyan. Sa loob ng 10 minuto, kailangan kong pumunta agad sa baryo ng pamilya Wu. Gusto kong makita kung sino ang walang takot. Sa harap mismo ng mga mata ko, galawin ang tagapagmana ni Zhao the Rich. Kainin mo itong dog food. Sino ka ba? Patay na ang ama mo. Sa tingin mo hindi na kita kayang kontrolin? Tila naaalala ko. Ngayon araw ng libing ng ama mo, di ba? Anong gusto mong gawin? Huwag magmadali. Alam kong isa kang mabuting anak. Kaya, ngayon, espesyal akong pumunta para ihatid ang tatay mo. Sabihin mo, kung babasagin ko itong urn ng abo at ikakalat ang tatay mo sa langit at lupa at alikabok magkasama. Ito ba ay itinuturing na isang marangal na libing? Jinyu, kung ginalaw mo itong urn, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Kanina, hindi ka ba matapang? Bakit ngayon natatakot ka na? Sinabi ko na kanina, nakainin mo itong dog food. Hindi ka nakinig. Kaya napilitan akong ilabas ito. Tulad ng inaasahan. Mas epektibo ito. Jinyu, sinasabi ko sa iyo, ibaba mo ang urn. Kung hindi, pagsisisihan mo. Pagsisisi? Ngayon gusto ko lang makita kung alin ang mas matigas, ang tatay mo o ang bibig mo. Mga tao, galaw. Tigilan mo na. Jinyu, ang kahihiyan ngayong araw, sa mga darating na araw. Babalik ako ng doble. Ay, Wu Fan, lumuhod ka na lang. Isang mangkok ng pagkain ng aso lang naman. Hindi ka naman mamamatay sa pagkain niyon. Kainin mo na. Kung mahulog itong sisidlan ng abo, hindi na ito mapupulot. Jin Xiao. Sa harap ng maraming tao, si Wu Fan, isang lalaking may dangal. Huwag mong gawin ang maraming bagay na iyan. Nakikiusap ako sa iyo. Hey, ikaw na lang kaya? Lakas ng loob mo, Jinyu. Dahil ayaw mong kumain siya, ikaw na ang kumain. Jinyu, tumigil ka. Papatayin kita. Kung ayaw mo siyang pakainin,
ikaw na ang kumain. Kung hindi mo kayang ubusin, edi ihahatid ko sa tatay mo. Pangaliw na lang. Tumigil ka. Kakain ka ba o hindi? Kakain ako. Wag. Kakain ako. Sandali, kailangan mong lumuhod. Yumuko ka sa akin at mangyaring. Kapag pumayag na ako, saka ka lang makakakain. Mas mabuting bilisan mo. Kung hindi, mamaya itong sisidlan ng abo ay mahuhulog ng maaga sa lupa. Wala na akong pakialam doon. Si. Tumigil ka. Presidente Zhao po, Bakit po kayo naparito? Narinig ko. Kumukuha ka raw ng lupa para sa Blue Dragon Association. what? Ito ang deed of transfer. Sa totoo lang, matagal nang nakuha ang lupa. Kinuha niya ang pera namin, pero hindi niya ibinigay ang lupa. At pinangalanan pa niya kayo ng diretsyo. Parang wala lang kayo sa kanya. At lalo na, parang wala lang ang Blue Dragon Association. Tinuturuan ko siya ng leksyon para sa inyo. Kung hindi siya matuturuan ng leksyon, kapag kumalat ito, siguradong makakasira sa reputasyon ng asosasyon. Hindi po, Presidente. Hindi ganyan ang totoo. Ang lupa na ito ay ancestral home ng pamilya Wu. Dito nakalagay ang mga plaik ng kanilang mga ninuno. Paano nila ito basta-basta ibebenta? At saka, hindi naman namin kinuha ang pera ng Blue Dragon Association. Ang cute mo, tumahimik ka. Sinong demonyong bulag na hayop ito? Laking tapang na mang-agaw ng ancestral home ng tagapagmana ni Lord Wu. Gusto niya akong patayin. Nagagalit na si Presidente Zhao. Ngayong araw, ang buong nayon ng Wu, lahat kayo ay mapapahamak. Dahil sa iyo. 2. Kasi, pinangalanan mo ng lantaran, ang Blue Dragon Association. Patay ka na. Ang laki ng tapang mo. President. Bakit mo ako sinaktan? Maliwanag na iyong asong ulol. Sinasakop ang lupa natin at ayaw ibigay. Jin Yu, ako ang nagbabayad sa iyo ng sahod para ikaw ay kumita para sa asosasyon. Hindi para gamitin mo ang pangalan ng asosasyon. Mang-api sa labas. Manloko sa pamilihan. Opo, President. Ilang araw ka palang namumuno, ginagamit mo na ang pangalan ng asosasyon para gawin ang gusto mo sa labas. Sa tingin ko, ang Qinglong Asosasyon ko, ang reputasyon natin sa mapayapang lipunan ay sinisira ng mga basurang tulad mo. Pasensya na, pasensya na. Mali ako. Pasensya na, Presidente. Tatanungin kita. Ano ang kultura ng ating kumpanya? Meron ba tayo niyan? Halika, kayo ang magsabi sa kanya. Maging tapat at mabait, itaguyod ang sibilisadong asosasyon. Hindi. Kailan pa nagkaroon ng ganyan? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ano ba ang kultura ng kumpanya? Ano ba ang mga alituntunin? Pinagagawa kita ng masasamang bagay. Pasensya na, pasensya na. Pinagagawa kita ng pagkuha ng ancestral house ng iba. Mali ako. Pasensya na, pasensya na. Pinagagawa kita ng pang-aapi sa mga lalaki at babae. Mali ako. Chairman, mali ako. Pinagagawa kita ng pagkakasala sa pamilya Wu. Jinyu, tandaan mo ang araw na ito. Kung may susunod pa, kita itatapon sa ilog para pakainin sa isda. Oo. Mali ako. Pasensya na, pasensya na. Mga kaibigan. Pasensya na talaga. Ang laki kasi ng asosasyon ko, kaya may iba't ibang uri ng tao. Kinakatawan ko ang Qinglong Chamber of Commerce at humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Hindi, Chairman. Sobrang magalang ninyo. Pinilit niya ang nanay ko na kumain ng pagkain ng aso at sinira ang aming templo ng angkan. Tama na ba ang isang suntok? Pasensya na, pasensya na. Xiaofan, Chairman Zhao mismo ang nagdisiplina kay Jinyu. Tama na ito. Siya ang gumawa ng lahat? Si Chairman Zhao ang humingi ng tawad. Wala na ba siyang pananagutan? Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Pasensya na, pasensya na. Alam kong mali ako. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pasensya na, pasensya na. Mr. Wu, pasensya na, pasensya na. Madam Wu, pasensya na. Tama na ba ito para sa inyo? Hindi sapat. Hindi ba sapat? Si Chairman Zhao yan. Ano ba ang ginagawa niya? Pero siya ay ang respetadong presidente ng Blue Dragon, nagpakumbaba na siya at taos-pusong humingi ng tawad. Siya, Hindi pa rin siya kontento. Iyon ay. Tingnan mo nga ang sarili mong posisyon. Mr. Wu, narito
ang 5 milyon, kahit na para kay Jinyu, bilang personal na kabayaran sa'yo para sa moral damages. Bukas ay papapuntahin ko ang mga tao upang maningil sa pamilya Jin. Ang sariling problema ay dapat harapin ng sarili. Sa tingin mo, ayos ba ito? Ililibing ang aking ama pagkalipas ng 3 araw. Gusto kong ikaw ang magdala ng urn bawat hakbang ay yumuko hanggang sa libingan. Pagkatapos ay yumuko magsisi umamin ng kasalanan. Wu Fan, huwag kang masyadong sobra. Oo. Gagawin ko ang ayon sa iyong hinihingi. Umalis ka na. Tingnan mo ang mga nagawa mong kasalanan. Kung ako ang bahala dito, puputulin kita at itatapon sa ilog para pagkain ng isda. Bakit hindi ka pa umalis? Alis na ako. Mr. Wu, mukhang natapos na ang usapin. Kung ganoon, dadalhin ko na muna ang hayop na ito para parusahan. Mauna ka na sa iyong gawain. Sige, umalis ka na. Jen, Ang sama ng araw na to. Iyon ang respetadong presidente ng Qinglong Association. Pero siya ay pumabor kay Wu Fan, ipinagtanggol ang walang kwentang iyon, pinagsabihan si Jin Xiao. Ang presidente ng Qinglong Association, ano bang sumpain ang nakuha niya? Oo nga. Ngayon, dapat manood lang kami ng gulo upang tingnan si Wu Fan na walang kwenta kung paano siya napagalitan. Pero hindi namin inaasahan na makikita siyang kumukuha ng 5 milyon. 5 milyon iyon Ngayon, nawalan ng trabaho ang anak ko. Lahat dahil kay Wu Fan na walang kwenta. Sana mamatay siya ng masama. Mamatay siya ng masama. 5 milyon? Anong 5 milyon? Si Wu Fan ba ang kumuha ng 5 milyon? Ikaw ang asawa ni Wu Fan, di ba? Anak, sasabihin ko sa'yo. Si Wu Fan, kakakuha lang mula kay Presidente Zhao ng 5 milyon. Malaking pera iyon. Ikaw na ngayon ang may-ari ng pamilya Wu. Kung hindi mo ito aaksyonan, ititago niya ito bilang kanyang personal na pera. Pero ako, May paraan ako. Dalaga si Wu Fan, kahit matigas ang ulo, pero ang nanay niya ay mabait ang puso. Kung sige kang pumunta at sumuko sa kanya, o kaya lumuhod ka sa kanya. Hindi lang iyong 5 million, kahit ang bituin sa langit, handang kuhanin niya para sa iyo. ano? Sumuko? At luluhod pa? Ako ay isang kilalang pamilya sa Haicheng. Siya, isang matandang taga-baryo. Karapat-dapat ba siya? Dalaga, alam ko na kayo ay marangal at mahalaga, ang matandang iyon ay hindi karapat-dapat. Pero isipin mo, nagpakasal ka sa isang walang kwenta, nais pa niyang nakawin ang 5 million. Pera ang mahalaga. Si Wu Fan, ang dukha, siya ay naglakas loob na magpatang kay Presidente Zhao na pahampasin si Jin Xiao ng ganyan. Ano ang karapatan niya para makuha ang 5 million? Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Ano ba ang plano mo? Ay, siya ang pinakamapang-api na binibini sa Haicheng. Hindi ako naniniwala na hindi niya kaya na gawing magulo ang pamilya Wu. Dahil sa kanya, nawalan ng trabaho ang anak ko, papayag ba akong maging tahimik ang buhay niya? Oo nga. Jiao. Ma, pasensya na. Noong araw na iyon sa lamay, nabulag ako. Sumama ako sa isang apelyidong Jin na nagkakagulo. Patawarin mo po ako. Jiao, ikaw, isang dalagang may magandang pamilya, bakit ka lumuhod sa harap ko? Hinihiling ko po, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, ako na ang iyong manugang. Gusto ko lang makasama si Wu Fan at mamuhay ng maayos. Mabuting bata. Sino ba ang hindi nagkakamali? Basta't alam mong magkamali at magbago, ito ay maliit na bagay lamang. Totoo ba? Ikaw naman. Sa susunod, kailangan mong kasama si Xiao Fan, mamuhay ng maayos. Oo, gagawin ko. Sa hinaharap, gusto ko lang makasama si Wu Fan ng maayos. Sisikapin kong mapasaya ka agad ng isang malusog na apo. Magluluto ako ng pagkain para sa iyo. Maupo ka muna. Sun Jiao, bakit ka narito? Ako ang asawa mo. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ma, kakasabi mo lang na dapat kaming magsama ni Wu Fan ng maayos. Pero ilang saglit lang, kasama na niya ang ibang babae nag-aaway-away. Ang buhay na ito, paano ko ito matitiis? Jiao, huwag kang umiyak. Hindi pa naman ito nalilinaw, di ba?
Xiaofan, bakit hindi ka pa lumapit at ipaliwanag kay Jiao Jiao? Ipaliwanag, isang mamamatay tao na pumatay sa tatay ko. Ano pang dapat kong ipaliwanag sa kanya? Sun Jiao, sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo ang nangyari kay Jinyu kung ayaw mong mamatay, lumayas ka na. Wu Fan, ang walang kwentang tao na ito, pinalakas loob niya akong tratuhin ng ganito. Kapag nakuha ko na ang 5 milyon, ibabagsak ko ang lumang bahay na ito. Gagawing pampublikong banyo. Xiaofan, anong ginagawa mo? Si Jiao Jiao ay isang babae galing sa malayo. Pumunta rito. Kaka-apologize lang niya sa akin. Alam niyang mali siya. Sabi niya, gusto niyang makasama ka at mamuhay ng maayos. Sa huli, si Jiao Jiao ay pinili ng iyong ama noong nabubuhay pa na ipinangako sa'yo. Hindi pa naililibing ang iyong ama? Ganyan ka ba? Ma ako. Ma, ang pinakamalaking hangad ko ngayon ay ang makasama si Wu Fan at mamuhay ng maayos para maranasan mo na ang kagalakan ng pamilya. Sabi nga ng kasabihan, ang mag-asawa, nag-aaway sa kama, nagkakabati rin sa kama. At noong mga panahong iyon, si Jiao Jiao ay naengganyo ng lalaking si Jin. At naloko siya, siya ay isang dalagang mayaman na naglakbay ng malayo para makita ka at personal na humingi ng tawad. Ano pa ba ang hindi ka kontento? Tita Wu, dahil nagkakasama-sama na ang pamilya niyo, ako ay hindi na makikialam. Uuna na ako. Bing Cheng. Kanina ay nagmadali ako at naguluhan. Napabayaan kita. Dumating ka na, kumain ka na muna bago umalis. Oo nga, Ate Bingching. Dumating ka na, kumain ka na muna bago umalis. Si nanay ay abala buong araw. Napakahirap ng ginawa niya. Kung hindi ka kakain, hindi ba sayang ang pagsisikap niya? Oo nga, halika, sabay tayong kumain. Simula nang mawala si tatay, si nanay ay malungkot araw-araw. Bihira lang siyang masaya ng ganito. Bahala na, titingnan ko muna ang pakay ni Sun Jiao kung ano ang laman ng kanyang isip. Ang magandang alak ay dapat itambal sa magandang gamot. Mga maliliit na cute. Kaya ba ninyo akong talunin? Kumain ka ng maraming gulay. Ito ang mga paboritong pagkain ni Fanfan. Hindi ko alam kung sa bahay ka, araw-araw, kumakain ng mamahaling pagkain. Makakasanayan mo ba ang mga pagkaing ito? Ito. Uminom muna tayo. Nagdala ako ng isang magandang alak. Dati, marami akong pagkakamali noon. Ituring nyo na lang itong paghingi ko ng tawad sa inyong lahat. Itaas ko ang aking baso sa inyo. Okay lang, tapos na iyon. Ikaw pa rin ang manugang ng pamilya Wu. Huwag mo na itong isipin. Tara, sabay nating i-toast si Bingching. Sa panahong ito, siya ay para sa pamilya Wu. Napakahirap ng kanyang ginawa. Kami ni Wu Fan ay magkasamang lumaki. Kayong dalawa, parang mga tunay kong magulang. Ito ay nararapat lamang. Bingching, itaas ko ang aking baso sa'yo. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Uy, Mr. Jin! Ngayon ko na agad makukuha ang titulo ng lupa ng pamilya Wu. Ang titulo ng lupa ay nasa kamay ko na. Pwede mong dalhin ng developer dito. Sa pagkakataong ito, tiyak na maghihiganti ako para sa'yo. Wu Fan, taksil ka! Mahal, ilang buwan pa lang tayong kasal? At sa harap ko, naglalandi ka na sa iba? Paano na ang buhay ko? Anong nangyayari? At ikaw, mahal? Nagmamadali ka na ba? Dati pa, sa araw, nagkakatinginan kayo ng asawa ko. Ngayon, diretsyo na sa kama. Wala ka bang hiya? Anong ginagawa mo? Ano? Iniingatan mo na agad? Tama ba ako? Mga kababayan, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang lalaking ito na ng babae. At itong walang hiyang munting mahal. Mga kababayan, halika at tingnan. Tingnan ninyo tong lalaking ng babae. Walang kahihiyang maliit na sinta. Ay, hindi ba ito si Bingching? Dati akala mo isang mabait na dalaga. Paano siya nakagawa ng ganito ng palihim? Talagang hindi mo alam ang nasa loob. Hindi mo masabi? No? Tama, kung ako ay may anak na tulad mo, isasabit ko at papatayin, tapos itatapon sa ilog, sa sikat ng araw, paano ka nagkaroon ng mukha para gawin ito? Lumabas kayong lahat. Lumabas! Ganito pala ito. Akala ko siya ay isang babaeng malinis at tapat. Gusto pala niya ang mga may asawa. Sana sinabi mo sa akin dati. Bro, sa tingin mo ba siya ay sapat na maliit na sinta? Wala.
Akala mo ba ang mga kababayan ay bulag? Dahil wala kang kahihiyan, bakit mo pa itinatago? Hayaan ang mga kababayan na makita. Kung may sasabihin ka, sa akin mo sabihin, huwag mong idamay ang iba. Umalis. Sabihin mo, ano ang layunin mo sa paggawa nito? Layunin? Hindi mo ba alam? Yung kinuha mo kay Presidente Zhao na tseke na 5 milyon, ibigay mo sa akin. Dahil lang sa 5 milyon na iyon, ginawa mo ito. Siyempre hindi lang iyon. At ang titulo ng lumang bahay ng pamilya Wu. Nangangarap ka. Alam kong sasabihin mo iyan. Ito ang kinuha ko habang kayo ay natutulog mga litrato. Napaka-sexy at kapansin-pansin. Hindi ko alam kung ikakalat ko ito sa buong Haicheng baka hindi na makapagpakita si Xia Bingqing sa buong Jiangnan Province. Subukan mo. Kung magdikit ka ng isa, puputulin ko ang kamay mo. Kaya ko ba o hindi? Subukan mo at malalaman mo. Kahit isang salita lang maikakalat ko ito sa buong Haicheng. Isang salita lang. Mga litrato o ang titulo? Ibibigay ko ang titulo. Sana ganito ka kanina pa. Kayong mga maliliit na sinta. Paano kayo makakalaban sa akin? Isang kamay ang backup. Isang kamay ang titulo. Si. Uy, Jin Xiao! Nakuha ko na ang titulo ng pamilya Wu. Maari mo nang dalhin ang mga developer. Ito lang? Gibain nyo? Gibain lahat? Tigil? Nasa akin na ang titulo ng lupa. Kahit sino pa ang dumating ngayon, dapat pa rin gibain ang ancestral house na ito. Lakas ng loob mo? Nagtanong na ako. Tanging itong developer ang pumayag na kunin ang sira-sira ninyong bahay. Pero, ipinapangako ko sa iyo, tiyak kong gagawin itong isang sobrang marangyang. Sobrang gandang pampublikong banyo. Jinyo, talagang nakalimot ka na sa nangyari. Bali lang ang binti mo noon. At ngayon, nandito ka pa. Lakas ng loob mong sabihin iyan. Kung hindi dahil sa iyo, sana'y na-promote ako ngayong taon bilang pangkalahatang tagapamahala ng Kamara ng Komersyo ng Qinglong. Dahil sa iyo, munting sinta, pinabugbog ako ng chairman ng husto at pinalayas sa chamber. Ang utang na ito, siguradong isisingil ko sa iyo. At ang earn ng abo ng iyong ama, siguradong gagamitin ko sa pagpuno ng imbakan ng dumi. Pinapunta mo ako sa libing at pinapaluhod mo ako. Anyway, hindi na ako miyembro ng Qinglong Chamber of Commerce. Ngayon, kahit sino ang pumunta, walang makakapigil. Gibain nyo. Teka. Ang ancestral house na ito ngayon. Walang sino man ang pwedeng maggiba. Walang makakademolish. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Nasa akin ang titulo ng lupa. Nasa harap na rin ang developer. Paano mo ako haharangin? Hindi mo sasabihin na. Sa inyo ba ang developer na ito? Kahit hindi ako ang developer. Pero kaya kong bilhin ito. Ha? Anong sabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Nagde-deliryo ba siya sa umaga? Mali ba pandinig ko? Wu Fan? Anong sinabi mo kanina? Bibilhin mo raw ang buong kontraktor? Alam mo ba kung magkano ang kontraktor na ito? Hindi lang pagbenta ng dugo at kidney mo. Kahit ibenta mo ang buong pamilya mo ng isa-isa, hindi mo kayang bilhin ang pinto nila. Alam mo ba? Siya, itong cute niya, wala siyang alam. Akala lang niya, binigyan siya ni Chairman Zhao ng tseke na 5 milyon. Akala niya, kaya na niyang bilhin ang developer na ito. Tseke? Nasa akin ang tseke ngayon. Wala na siyang tseke. Ano? Nakalimutan? Ay, mahal ko. Paano napunta sa iyo ang checking ito? Nag-aalala pa ako kung paano ipapaliwanag sa tatay ko. Ikaw talaga ang pinakamabuti kong sinta. Kaya wala na siyang pera. Di ko alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa niya. Ngayon, kung kaya mong bilhin itong developer, dito ako luluhod at magpapatira pa ng 3 beses at tatahol na parang aso. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Wu Yueching. Hindi mo ba sinabi na anuman ang sabihin ko, tutulungan mo ako? Gusto kong bilhin ang developer na Qiangsheng Jiangong. Bilhin. Qiangsheng Jiangong Group. Sige, gagawin ko agad. Narinig mo ba? Ngayon, kunin mo agad ang Qiangsheng Jiangong Group at bilhin mo. Opo. Sabi mo gusto mong si Ginoong Wu Yueking ay kukuha ng Qiangsheng Jiangong Group para sa iyo. Si Wu Yueking, si Ginoong Wu.
ay personal na bodyguard ni Zhao Shoufu. Ano ka ba? Oo nga, baka namatay ang tatay mo at sobra kang na-stress. Ngayon wala ka na sa tamang pag-iisip. Nasasabi mo pa ang mga ganyang salita at hindi ka natatakot na marinig ng mga tao ni Zhao Shoufu. Baliin agad ang mga binti mo. Kahit na, tumawag na ako. Totoo man o hindi, malalaman natin. Ngayon, ang ancestral home ng aming pamilya Wu. Walang sino man ang pwedeng gumalaw. Kung gusto ko talagang galawin? Ngayon, hindi lang ako magde-demolish. Dedemolish ako sa harap mo at ipapagawa ko sa mga taong ito na pumila para umihi sa bahay ninyo. Demolihin nyo. Subukan mo. Ano ang gagawin mo? Ano bang hindi mo kayang gawin? Hindi mo naman talaga pinaniwalaan ang munting cute na ito na sa pamamagitan ng pagyayabang ay mabibili ang Changsheng Group ninyo. Siya ay isang taong adik sa pagpapanggap na munting cute. Demolihin nyo? At saka, pigilan siya. Hayaan siyang manood sa atin habang nagde-demolish. Nabibili ko na ang Changsheng Group. Sinong maglalakas loob? Bahala kayo sa kahihinatnan. Hahaha, kahihinatnan. Ano bang pananagutan ko sa'yo? Ikaw, probinsya nung cute. At binili mo raw ang Jiang'an Group? Bakit hindi mo sabihin na si Zhao ang mayamang tao sa Haicheng? Binili mo rin ang kumpanya niya para magpanggap. Ano-ano ang mga pinagsasabi mo? Ngayon, nakatayo lang dito. Itong ancestral house ninyo. Jijibain ko talaga ito. Ngayon din. Subukan ninyo. Ma, Dito sa loob ng ancestral house, nakalagay ang mga ninuno ng pamilya Wu. Tayo, pakiusap, mga ginoo, maging mabait. Huwag ninyong gibain ang ancestral house na ito. Kung hindi, ang mga ninuno ng pamilya Wu, hindi sila mapapahinga ng payapa. Hi, Master Jin. Ano ang gagawin natin? Ngayon, ang titulo ng lupa ng ancestral house ninyo, nasa akin. Itong matandang babae, gusto akong pigilan, gibain ang sarili naming lupa. Ma, tumayo ka. Huwag mo na siyang pansinin. Sige, paandarin mo. Subukan mo. Sino ang maglalakas loob? Jinyo. Subukan mo. Ito ay isang buhay na tao. Papatakbuhin mo ba o hindi? Ang bagal-bagal mo. Kung hindi mo, ako na. Tigil. Tigilan mo nga yan. Bumaba ka. Oo nga, sinong nagpaharang sa kanya? Kung masagasaan, deserve niya. Ginoong Jean, sinusuportahan kita. Sige, ituloy mo. Tigil! Tumigil ka nga! Tigil! Tigil! Sinong susunod? Tingnan ko. Babaliin ko ang binti niya. Sino ka ba? Anong pinagmamalaki mo? Presidente Tai. Chairman, bakit kayo naparito? May kapal ka pang magsalita? Kung hindi mo ginawa ang sapilitang demolisyon ng bahay ng ninuno ng bagong amo natin, nagdulot ka ng malaking gulo. Kailangan ko pa bang pumunta rito ngayon? Bitawan mo na si Ginoong Wu. Anong nangyayari? Ginoong Wu, pasensya na. Huli na ako. Muntik ka ng saktan ng mga tauhan ko. Patawad. Kaya pala kayo ang presidente tayo ng Qiangsheng Construction Group. Ang bagong amo. Nagkakamali yata kayo. Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Ito si Ginoong Jean. Siya ang umupa sa amin para gibain ng ancestral house ng pamilya Wu. Simula ngayon, kakansilahin ko ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa Jin Group, lahat ng kontrata. Ikaw, ingatan mo ang sarili mo. President Tai, hindi mo pwedeng kanselahin ang partnership nating dalawa. Bigla mo itong kinansela ang partnership nating dalawa, magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa amin. At saka dahil sa isang walang kwentang tao, hindi worth it, di ba? Tama nga, President Tai si Wu Fan ay kilalang dukha. Paano siya magiging bagong amo ninyo? May maliit na misunderstanding ito. Katulad ninyong mga tao, hindi lang mababa ang tingin sa tao at saka ginigiba ang ancestral home ng iba. Ang Qiangsheng Construction Group ko, kahit mag-bankrupt, ay hinding-hindi na makikipagtulungan sa inyo. Mga tauhan, itaboy sila sa baryo! Hindi. President Tai, hindi mo pwedeng kanselahin ang partnership natin. Talagang hindi mo pwede kanselahin ang partnership natin. Ikaw na walang kwenta. Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo at ipaliwanag kay President Tai. Iyon ay isang misunderstanding. Ikaw, Tai, huwag mong ipilit ang iyong kapal. Ang pamilya, Jin. Sa madaling salita, Jin. Sa Haicheng, isa kaming respetadong pamilya. Kung magkagayon, magkakagulo tayo. Hindi alam kung sino ang mananalo. Talaga? Panoorin mo itong video at hindi ka na magsasabi niyan.
Dati siguro, ayaw makipagbanggaan ng harapan. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo. Dumating ako dito ngayon dahil sa utos ni Zhao Shoufu. Hindi lang niya pinahinto ang pakikipagtulungan ko sa'yo. Pinutol din niya ang lahat ng pondo ng pamilya Sun at Jin. Lahat ng supply ng pondo at sa Haicheng, tuluyan kayong itinakwil. Sa tingin mo ba, yung sinasabi mo ngayon, may takot pa ba? Xiao Fu. Pasensya na, Wu Fan. Naniniwala akong kilala mo si Zhao Shoufu. Patawarin niyo ako ngayon lang. Pakiusap, maawa kayo. Hindi na ako magiging bastos sa'yo mula ngayon. Si Wu Fan ay may relasyon pala kay Zhao Shoufu. Ang pamilya Sun namin ay itinakwil? Nagbabala na ako dati na huwag mong pakialaman ang lumang bahay ng pamilya Wu. Kung alam ko lang ngayon, bakit pa noong una? Tama. May isa pa akong sasabihin. Napirmahan na ang kontrata. Simula ngayon, ang Changsheng Construction ay magiging bahagi na ng Zhao Group. Pakisabi na lang din na pumasa na si Wu Fan sa pagsubok ko sa kanya. Kung makapasa pa siya sa pagsusuri ng board, maaari na siyang pumalit sa Zhao Group. Opo, pasensya na kanina. Bago umalis, espesyal na sinabi ni Ginoong Wu na huwag maging maluwag sa mga taong Jin. Nabigla kayo ng asawa ninyo. Ayos lang. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Mabuti naman. Oo, isa pa. Sa ngayon, kung makapasa ka sa pagsusuri ng board, magiging matagumpay kang tagapagmana ng Zhao Group. Ang ibig mong sabihin, si Old Zhao ay palihim na sinusubaybayan ako. Ngayon, ang mga nakatataas na shareholder ng Zhao Group ay alam na ang iyong presensya, pero lahat sila ay naghihintay na may masamang intensyon. Tila mas sinusuportahan nila ang dating kandidato para sa chairman, si Zhao Kong. Sa ngayon, ang chairman lang ang sumusuporta sa iyo. Hindi ko bibiguin si Old Zhao. Umalis ka. Ginoong Jin, pareho tayong nakaban ngayon. Ano ang gagawin natin? Umalis ka. Nandito ako ngayon dahil sa iyo. Malas ka. Sa ganitong sitwasyon, kay Zhao Xiaobao na lang tayo lalapit. Siya ang susunod na tagapagmana ng Zhao Group. Tiyak na may paraan siya. Huwag mag-alala, mayroon din akong dapat ayusin sa kanya. Hindi siya makakatakas. Ito ang Zhao Group. Sa kasalukuyan, sa Haicheng ang nangungunang grupo sa lungsod. Ngayon, ang chairman ay nag-utos sa akin na ipakilala ka sa mga miyembro ng board at pag-usapan din ng bagay tungkol sa pagiging tagapagmana mo. Si. Tara na. Dito? Hindi ba ito ang pulubi na pinulot ng matandang chairman? Isang walang kwentang tao? May kapal ka pa ng mukha para pumunta rito? Hindi naman dapat sabihin iyan. Ang taong ito ay ang manugang na lalaki ng pamilya Sun. Ay isang kilalang binata sa Haicheng. Ang tinutukoy mo ba ay ang walang kwentang manugang? Ang kanyang pagtitiis ay talagang kayang tiisin ang kanyang asawa na nakipagtalik sa iba sa gabi ng kasal. Yan ay talagang may kakayahan. Ang ganyang tagumpay ay dapat gawing teleserye at ipalabas sa buong lungsod. Ito ang regalo ko sa iyo bilang unang pagkikita. Ako ang mamumuhunan para gawin ito. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo. Manager Zhao. Ito ang bagong manager na si Wu. Pinagbilinan ako ng chairman na protektahan siya ng mabuti. Pakitapos ang iyong mga salita. Bakit ka tumatahol na parang aso? Ikaw. Sandali. Kahit na probinsyano ako pa rin ang piniling tagapagmana ng chairman. Nagdududa ka sa akin. Katulad lang ng pagdududa sa kakayahan ni Lao Zhao. Siyempre, hindi ako nagdududa kay Lao Zhao. Ano ba yung kalokohan mong sinasabi? Ang tagumpay ng Zhao Group ngayon ay dahil kay Lao Zhao lamang. Pero natatakot lang na siya ay nagkamali ng pagkakataon. Tama, hindi pa siya ang may kapangyarihan. Ngayon pa lang, narinig ko bumili siya ng isang developer na laging lugi, ang Qiang Sheng. Ang ganitong paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes ay hindi dapat maging tagapagmana ng Zhao Group sa hinaharap. Ikaw, isang probinsyanong walang alam sa mundo ay dapat paalisin sa board, kusang umalis sa posisyon bilang tagapagmana. Laging lugi. Ang Changsheng Construction Group ay isang nangungunang developer sa Haicheng noong panahon. Ngayon, sa pinakamababang halaga, binili ko ito. Paano ka nakatitiyak na hindi ko ito mapapakinabangan? Mabubuhay ito. Para sa Qiangsheng Construction Group, gawin itong kumikita at buhayin ito. Isang asong taga-probinsya, ano ang alam niya sa negosyo? Ito ay palaging isang sakit ng ulo ng dating chairman. Hindi niya kayang lutasin. Kaya mo ba? Bago magpanggap, hindi ka ba nag-iisip? Mr. Wu, hindi ka po alam. Ang Changsheng Construction Group
ay pinipigilan ng Lee Group sa mga nakaraang taon. At ang Lee Group ay nasa top 3 sa Haicheng. Kahit ang aming Zhao family ay hindi makipaglaban. Kung gusto mong makipagtulungan sa kanila, ito ay halos isang imposibleng problema. Narinig mo ba? At sinasabi ko ito, kung talagang makakapagtulungan ka sa Lee Group at buhayin ang Qiangsheng Construction, kusang lalabas ako sa posisyon ng tagapagmana at ibibigay ito sa iyo. Tingnan mo ang kanyang duwag na itsura. Pagkatapos malaman ang katotohanan, nanghihina siya sa takot. Probinsyano, pinapayuhan kita ng mabuti. Isuko mo na ang posisyon ng tagapagmana. Si, Anong mabuti? Pumayag kang umatras sa pagtakbo bilang tagapagmana. hindi. Ang sabi ko, pumayag akong makipag-ugnayan sa Lee Group para magtulungan. Upang buhayin ang Qiangsheng Construction Group, para ikaw ay umatras sa pagiging tagapagmana. Talagang hindi ka takot mamatay? Hindi ka pa tagapagmana ngayon. Kapag lumalabas ka, hindi mo magagamit ang pangalan ng Zhao Group para manlinlang o manloko. Kailangan mong gamitin ang sarili mong pagkakakilanlan para makakuha ng investment. Zhao Kong, si Li Yishu, chairman ng Lee Group, ay isang taong pera lang ang nakikita. Pinalabas mo si Ji Wu na gamitin ang kanyang sariling pagkakakilanlan para makakuha ng investment. Parang pinapahirapan mo siya. Ito ang pinili niya mismo. Pumayag ka ba? Oo. Pipirmahan ko na ang kontrata para sa iyo ngayon. Ji Wu, kausapin natin ang chairman para pag-usapan ito. Hindi na. Ang kontrata, kapag nilagdaan, hindi na maaaring bawiin. Sino ang matatalo? Siya ang aalis sa pagkapangalawang tagapagmana. Sige. Kayo, hanapin ngayon ang mga kaibigan ko. Sabihin sa kanila na makipag-ugnayan kay Chairman Lee para sa partnership. Sa dami ng mga kakumpetensya, paano mo ako matatalo? Kunin ang kontrata. Isang asong kalye ang gustong makipag-agawan sa akin sa pagkain. Kapag pinaalis kita sa pagkapangalawang tagapagmana, tiyak na pahihirapan kita na mas malala pa sa kamatayan. Ji Wu, sa totoo lang, masyado kang padalos-dalos kanina. Wu Yueqing, kailangan ko ng tulong mo. Inutos na ng chairman na maging personal assistant mo ako. Ano ang kailangan? Sabihin mo lang. Kailangan kong malaman ang tungkol sa Lee Group, ang mga kamakailang schedule ni Lee Yishu, tulad ng mga handaan at estado ng kanyang pamilya. Mas detalyado, mas mabuti. I-schedule? May isa kamakailan, ang subasta na pupuntahan ni Chairman Lee. Sabi nila, sa subasta na ito, may florera mula sa dating dinastiya na lagi niyang gusto. Gusto mong gamitin ito para mapalapit sa kanya? Makakakuha ka ba ng imbitasyon? Ako na ang bahala sa imbitasyon at ang pondo para sa bidding sa subasta. Chairman, susuportahan kita ng malaki. Sige. Ako na ang bahala sa iba. Hindi ba ito ang pamilya, San? Yung duwag na manugang? Ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Isang taong napakahirap na hindi kayang bayaran ang hospital bill ng kanyang ama. Anong karapatan mo para pumunta rito? Huwag kang magsalita ng ganyan kasakit. Hindi ko inaasahan na ikaw, itong berdeng pagong, ay may kasamang ganitong munting dilag. Isang lihim na kabit. Ano ang gusto mong gawin? Sa tingin ko, para kumain ka ng libreng pagkain, hindi ka nagdalawang isip na hayaan ang mga tauhan ng iba na laruin ang sarili mong asawa. At may pera ka pa para buhayin ang ganitong kagandahan. Mas mabuti pa, siya na ang maglingkod sa amin mga kapatid. Hindi ba? Tama, sa amin, at least makakain ka ng masarap at maiinom ng mabuti, at mabubuhay ka ng maayos. Ang bagay nating dalawa, huwag isama ang iba. Kung hindi, hahamakin kita. Ang munting sinta na ito, ang lakas ng dating, muntik na rin akong matakot. Sige, hindi ko kayo gagalawin, kayong dalawang sawing magkasintahan. Pero, isang mabait na paalala lang. Ito ay ang pinakamalaking auction house sa Haicheng. May karapatan ka bang pumasok? Hindi kayo makakapasok. Chairman Lee, Harangin siya, harangin siya. Huwag kayong lumapit kay Chairman Lee. Anong ginagawa mo? Wala man lang kayong imbitasyon, mga bib. Gusto nyo pang pumasok? Wala kayong aasahan. Paano mo nalaman na wala akong imbitasyon? Sinasabi ko sa'yo, kung magpapakulit ka pa, papagbabayarin kita. Ang laki naman ng bibig mo. Ikaw, asong probinsyano. Saan ka kumuha ng imbitasyon? Yung imbitasyon na sinasabi nila, siguro tinutukoy nila yung butas ng aso sa party natin. Kasi, ang aso, dapat dumaan sa daan ng aso. Pero ito ay isang high-end auction house. Walang butas ng aso. Bawal pumasok ang mga aso. Magaling. Makinig kayo sa akin. Turuan ninyo siya ng leksyon.
para malaman niya ang halaga ng pag-insulto sa akin. Kung may mangyari, ako ang bahala. Sige na. Tigil! Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang manakit dito? Iniinsulto mo ang mga taga-probinsya. Tawag ng tawag sa akin ng probinsyano. Akala mo kung sino ka dahil nagbabantay ka sa high-end club. Nakakaasiwa ka. Nasisira mo ang reputasyon ng Yunding Auction House. Ikaw, kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Wala kang pakialam kung kanino ako nagtatrabaho. Ang sinunod ko ngayon ay, ang sikat na tagapagmana ng pinakamayamang pamilya, utos ni Boss Zhao. Sino ka ba? Tagapagmana ng pinakamayamang pamilya? Ganyan ka ba kaasiwa? Ikaw ang magiging tagapagmana? Ibig sabihin, hindi rin maganda ang panlasa ni Old Zhao. Hindi ko akalain na ang maliit na sinta mo, magaling ka palang manligaw ng babae. Ito ba ang kabit mo? Anong sinabi mo? Jiao Kong, mag-ingat ka sa iyong bibig. Kaya pala tinanggap mo si Sun Jiao Jiao, ang munting sinta, dahil may babae ka rin sa tabi. Kayo ng asawa mo. Baka magkapareho kayo ng trabaho. Babaeng 30. Parang gutom na lobo. Ganyan ka ba kadesperada? Nakakuha ka ng probinsyano. Kami naming magkakaibigan ay malakas din. Pwede kaming tumulong anumang oras. Yunding Auction House. Bukas lang ito sa mga elite ng Haicheng. Ikaw, bastos na munting sinta. Paano ka nakapasok? Tatawag ako sa tagapamahala para palayasin kayong lahat. Jiao Kong, Munting sinta. Anong ginawa naming bastos? Mahal, ang mas bastos pa, hindi pa namin nagagawa. Jiao Kong, ang alitan natin, huwag nang isali ang iba. Ang imbitasyon na gusto mo, pwede na ba tayong pumasok? Hoy, Hoy, Tunay na imbitasyon. Parang totoo ang pagkakagawa. Jiao Kong, Sinta, likas kang mahirap. Sinta, huwag mong asahan na makakapasok sa lipunan ng mga mayayaman. Jiao Kong, Anong nangyari sa'yo? anong nangyari sa'yo? Gamot. Zhao Xiao, nagsimula na ang auction. Nagsimula na ang auction. Kayo mga sinta, hintay lang kayo sa labas. Hintay lang kayo sa labas. Kapag nakuha ko na ang kontrata kay Chairman Lee, personal kitang itataboy mula sa Zhao Corporation. Ako'y naghihintay. Bumalik ang dati kong sakit. Hindi ako makakapunta sa auction. Ikaw na lang ang pumunta para sa akin. May imbitasyon ka rin. Ang pagpunta ko ngayon ay para sa isang perlas na jade na may disenyong bulaklak ng peras. Iyan ay alaala ng aking ama. Tingnan mo ako, hindi rin ako makakapunta sa auction. Ibinigay ko na sa iyo ang imbitasyon. Kung makatutulong ito sa iyo, iyon ay isang mabuting gawa ko. Ibinigay mo sa akin ang napakahalagang bagay na ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan ka. Alagaan mo siya. Papasok na ako. Tunay na imbitasyon ito. Papasukin mo ako. Kung hindi, tawagin mo ang iyong manager. Hindi ko inaasahang papasukin ang cute na ito. Pumasok pa rin. Mamaya, sabihin mo sa host na itaas ang base price. Tapos, palihim na baguhin ang card, itaas ang limit sa 1 milyon. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhao. Sinabihan ko na ang host na itaas ang florera na gusto ni Director Lee sa halagang 1.5 milyon. Tiyak na mapapahiya ang cute na yon sa inyong harapan. Huwag mo siyang bigyan ng kahit anong pagkakataon. Ang susunod na florera na ibibid ay isang napakahalagang florera mula sa nakaraang dinastiya. Napakahalaga. Napakapalad namin na makuha ang pirasong ito. Ang florerang Wolong Chushan. Ang panimulang bid ay 50 milyon. Simulan na ang bidding. 60 million. Mukhang sinubukan na ng cute na ito ang kanyang limit at tuluyang sumuko na sa bidding. Sobrang competitive. Hindi ko alam kung ang bitag ko ay makakahuli sa kanya. 60 milyon at 50,000. 60 million. 60 milyon at 50,000.
80 million. 80 milyon at 50,000. 100 million. 100 milyon at 50,000. Sinadya mo ba? Palagi kang may dagdag na 50,000 kaysa sa akin? Ano naman kung mas marami ng 50,000? Parang sa subastang ito. Walang patakaran na bawal ang dagdag na 50,000, di ba? Mukhang wala ng pera si Mr. Zhao. $150 million. 150 milyon. Masyadong mataas ang presyong ito. Sa buong Haicheng ngayon, talagang wala ng sinuman ang maglalakas loob na tumawag sa presyong ito. Mukhang inilagay ni Mr. Zhao ang lahat ng kanyang kayamanan sa taya na ito. Kahit na 150 million ito, pero si Mr. Zhao, kung makukuha niya ang florera na ito ngayong araw, ang pakikipagtulungan ni Mr. Zhao sa Lee Group ay magiging sigurado na. Magagawa rin ni Mr. Zhao na makuha ang posisyon bilang pinuno ng Zhao Group. Kung ikukumpara, ano naman ang 150 million na ito? Tawag ka? Bakit hindi ka tumatawag? Ang pinakamataas na presyo ngayon ay 150 milyon. Ang presyo ay, ang pinakamataas na presyo ngayong araw. Hindi ko alam kung may iba pang gustong sumali. Kung wala, hahampasin ko na ang martilyo. 150 milyon at 50,000. Sinadya mo talaga. Ibigay mo sa akin ng pera. At ang sayo, bilisan mo. Hintayin mo ako. 200 milyon. 200 milyon. 200 milyon. Binili ang florera na ito. Hindi ko alam kung siya si Lolo sinadyabang ipadala para tulungan ang cute na iyon sa bidding. Lakas ng loob mong kalabanin ako. Pagkatapos kong pumunta sa entablado, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kahihinatnan. Itong katalinuhan. Paano ka nakarating hanggang ngayon? Binabati kita, pangkalahatang tagapamahala Zhao, sa matagumpay na bidding. Pumalakpak tayong lahat. Binabati kita, pangkalahatang tagapamahala Zhao. Simula ngayon, ikaw na ang pinuno ng pamilya Zhao. Sana ay alagaan mo kami. Tama, pangkalahan ka mahalaga. Susukahan namin muna yun. Sana ikaw yung pangalagaan. Pangkalahatang tagapamahala Zhao, ito ang item na nabili ninyo ng 200 milyon. Ang jade pendant na ito na may disenyong peras, ay ang koleksyon ngayong taon. Ang panimulang bid ay 800,000. Bilang pasasalamat, ibinibigay din namin ito sa inyo. Ang gamit ng ama ng babaeng iyon kanina. Mr. Zhao, nakuha mo na ang florera ang regalong jade na ito. Pwede bang ibenta sa akin? Peps, hindi mo naman gagamitin itong regalo para makipag-partner kay Mr. Lee, di ba? Alam kong mahirap ka, pero hindi mo dapat gamitin itong regalo para hiyain si Mr. Lee. Tama nga. Galing sa probinsya. Gumawa ng walang modong bagay. Pumasok ang ganyang tao. Bueno, kausapin mong maayos ang taong responsable ngayon. Sino ang naka-duty? Bebs, gusto mo akong agawan gamit itong jade? Oy, ang regalong ito mahalaga ang intensyon. Baka kailanganin ni Mr. Lee. Nagdadahilan ka pa sa kahirapan mo. Tingnan natin hanggang kailan ka magmatigas. Isa lang isang mayabang na hampas lupa. Akala niya mahalaga siya, may dala kang libre, at gusto mong makipagtulungan sa akin? Vert? Anong panaginip mo? Ang negosyo. Una, ugali. Pangalawa, katapatan. Chairman Lee, nakikipagtulungan ka sa ganyang tao. Hindi ko alam magsisisi ka ba. Mr. Zhao. Anong sinasabi niya? Chairman Lee, ganyan lang siya. Huwag mo na siyang patulan. Parang hindi ka natututo hanggang sa huli. Hanggang sa mapaalis kita sa Zhao Group, siguradong magsisisi ka. Hindi pa tiyak ang kalalabasan sino ang biglaang mananalo. Hindi pa sigurado. See? Tingnan natin. Chairman Lee, ito ang florera na aking nakuha sa subasta. Para ito sa swerte ng ating partnership. Tingnan nyo. Pwede ba kayong makipagtulungan sa akin? Ang sinseridad ni Mr. Zhao. Talagang nasiyahan ako. Ngayon, ipapahayag ko na. Ang proyektong ito, ibibigay sa kumpanya ni Mr. Zhao. Teka lang. Tutol ako sa partnership na ito. Sino ka ba?
Umalis ka dito, Chairman Lee. Huwag po kayong magalit. Yung mura na iyon, yung kabit ng babaeng iyon, papalayasin ko na siya. Ikaw, mura! Anong sinabi mo? Mr. Lee, bakit ka? Ano naman ako? Ang tapang mo, lakas ng loob mo, para pagalitan siya. Ma'am, bakit nandito ka? Okay ka na ba? Sabi ko na sa iyo, kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka na lang sa bahay. Ito si Shen Qing yun. Ito ang babaeng nasa likod ni Mr. Lee. Sabi nila, kung wala si Mrs. Lee, wala sana si Mr. Lee. Sa kanyang tagumpay ngayon, si Mrs. Lee ay bihirang lumalabas. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ng personal ngayon. Hindi lang iyon. Sabi nila, takot si Mr. Lee sa asawa niya. Ang totoo, malaking dahilan ay dahil sa Lee Group ay ang dote ni Shen Qingyun. Itong si Zhao Kong ay naglakas loob na insultuhin si Mrs. Lee sa publiko. Ang tapang talaga. Ma'am kayo si Mrs. Lee. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko kanina. Humihingi ka ng tawad? Hindi ko kaya. Ang galing mo, pinalawak mo ang aking pananaw. Sa loob ng maraming taon sa Haicheng. Ako si Shen Qingyun. Ngayon ko lang nakita isang taong sobrang cute. Ngayon kung maglalakas loob kang makipagtulungan sa kanya sa isang proyekto. Huwag kang magreklamo kung hindi kita pakikitunguhan ng mabuti. Ginang, alam ko, ayaw mo sa taong ito, pero kailangan nating makipagtulungan sa Zhao Group. Kung wala siya, hindi talaga natin kakayanin. Zhao Group. Siya rin ay maaring kumatawan sa Zhao Group. Isang taong sa harap ng maraming tao na nag-insulto sa asawa mo, isang taong may napakasamang ugali, makikipagtulungan ka sa kanya. Hindi ka ba natatakot na magsisi? Chairman Lee, sa tingin ko, tama ang sinabi ni Ginang. Sa tingin ko, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Kahit magsisi ako, wala pa ring makipagtulungan sa isang sweetheart na tulad mo ang ikapagsisisi. Ginang ang kumpanya natin ay isa sa 3 malalaking grupo sa Haicheng. Kung mabalitaan ito, na nakikipagtulungan sa isang sweetheart na manugang, iyon ay magpapahiya sa ating kumpanya. Sweetheart. Ngayon, bumalik ang dati kong sakit. Kung hindi ako iniligtas ni Jiwoo, wala na ako ngayon. At naglakas loob ka sa harap ng maraming tao. Nainsultuhin ang aking tagapagligtas. Aalisin ko na ang iyong kapangyarihan at paalisin ka nang wala kang dala. Qingyun ano ang sinasabi mo? Para sa isang sweetheart, aalisin mo ang aking kapangyarihan? Lee Yixiu, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Si Jiwoo ang nagligtas ng buhay ko. Kung magsasalita ka ulit ng kalokohan, huwag mo akong sisihin kung magagalit ako sa'yo. Ngayon ay inaanunsyo ko na si Jiwoo ang aming huling kasosyo. Wufan, narinig mo ba? Sa wakas, nakuha natin ang partnership na ito. Chairman Lee. Magandang partnership. Masaya. Chairman Lee, huwag kang makipag-partner kay Wu Fan. Para makipagtulungan sa inyo, inubos ko na ang lahat ng aking kayamanan para dito. Kung makikipagtulungan kayo sa kanya, wala na ako. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi mo ba nakikita na ako mismo ay nasa problema na? Humingi ka sa akin? Sa tingin mo ba may halaga pa ang sinasabi ko ngayon? Mrs. Lee, luluhod ako sa inyo. Talagang alam kong mali ako. Pasensya na talaga. Huwag kayong makipag-partner sa kanya kahit ano paman. Ang musmus na ito ay walang alam sa negosyo. Sisirahin niya ang Zhao Group. Saan mo nakuha ang ganyang kumpiyansa? Akala mo na ikaw, na may mababang asal, ay pwedeng ikumpara kay Mr. Wu? At saka, kahit na si Mr. Wu ay malugi ng tuluyan, iyon ay kusang loob ko. Naniniwala ako sa pagkatao ni Mr. Wu. Kanina akala ko pa ang kontratang ito ay para na kay Zhao Kong. Hindi inaasahan na magkakaroon ng ganitong pag-ikot. Bakit kailangan niyang galitin si Mrs. Lee? Sa tingin ko, siya mismo ang may kasalanan. Wala siyang masisisi. Hindi pwede. Hindi pwedeng pirmahan. May tao ba? Pigilan ninyo siya. Ang taong ito ay hayagang sumisira sa kaayusan ng auction. Tawagan ang namamahala. Itapon ninyo siya. Ma'am, pero itong Jade ay hindi na kumpleto. Ari-arian ng tatay. Anong nangyari? Lahat ito ay gawa ni Zhao Kong at saka hindi ko rin alam. Ito ay alaala ng ating tatay. Simula ngayon, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Zhao. Hindi na tayo magkakaroon ng anumang transaksyon sa kanila. Tama si ma'am. Ang kumpanya ng ganyang tao ay hindi dapat pakikipagtulungan. Ang iyong usapin, babalikan natin yan, pag-uwi.
Mr. Wu, tungkol sa Jade, utang ko sa inyo ang isang pabor. Mula ngayon, sa pinakamababang presyo patuloy akong makikipagtulungan sa inyo. Miss Shen, salamat. Mabuting pakikipagtulungan. Ito ang dalawang pinakamalaking kumpanya sa dagat nagtatag ng partnership. Tiyak na walang katulad ito. Binabati kita, Boss Wu. Sana, sa hinaharap, ay marami ka pang matutulong sa akin. Oo, iyan ang sinasabi ko. Si Ginoong Wu, kahit mahirap ang kanyang pinagmulan, ay mas mataas pa ng ilang beses kaysa kay Zhao Kong. Tanging si Ginoong Wu lamang ang karapat-dapat na maging tagapagmana ng Zhao Group. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong mga ginawa ngayong araw ay naaalala ko sa aking puso. Aking isa sa alang-alang. Siya ay mahinahon, mapanlikha, at may kakayahan. Napakahirap makahanap ng ganitong katuwang. Maghanap tayo ng conference room para pirmahan ang kontrata. Si. Ginoong Wu, kung may anumang problema sa hinaharap, maaari mo akong lapitan kahit kailan. Lulutasin ko ito para sa iyo. Sana maging mabuti ang ating partnership. Lahat ng pakikipagtulungan sa Zhao Group, mula ngayon, ako na ang bahala lahat. Ikaw ay hindi na kailangan pang magtanong. Dahil halos tapos na ang mga bagay, uuwi muna ako. Sige, mag-usap na lang tayo mamaya. Hindi ko inaasahan. Napakaswerte natin. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pagkikita kay Miss Shen, baka ang deal ngayon ay naagaw na ng buwisit na si Zhao Kong. Hindi tayo naswerte. Lahat ng ito ay nasa plano ko. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa iyong kahilingan, naimbestigahan ko ang background ng Lee Group. Sabihin mo, Kahit ang tawag ay Lee Group ang totoo, ang mga nakatataas sa loob karamihan ay apelyidong Shen. Ang chairman ng Lee Group na si Lee Yixiu ay isang manugang na naninirahan sa pamilya Shen. At ang pamilya Shen ang naglagay sa kanya isang puppet na may titulo pero walang tunay na kapangyarihan. Sa katunayan, walang karapatang magsalita. Ang tunay na namamahala sa pamilya Shen ay ang asawa ni Lee Yixiu, ang nag-iisang panganay na anak na babae ng pamilya Shen na laging nakahiga dahil sa sakit, Shen Qingyun. ang impormasyon ni Shen Qingyun ipadala mo sa akin. Kaya pala alam mo na mula pa sa simula, itong si Miss Shen ay yung uri ng taong matuwid at mabait. Kaya siya nag-set ng bitag na ito. Oo. Pero ang layunin ko sa simula ay para kay Miss Shen. Makita ang tunay na kulay ni Zhao Kong. Pero si Zhao Kong ay sobrang hayop. Ginawa niya ang mga bagay. Hanggang sa puntong ito, Ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapapahamak. Ito rin ay gawa niya sa sarili niya. Hindi masisisi ang iba. Kaya pala hindi ka nataranta mula simula hanggang dulo, matagal mo nang pinlano ang lahat, at nanalo na sa malayo. sa pagharap sa taong tulad ni Zhao Kong, hindi pwedeng gumamit ng ordinaryong paraan. Anong problema, Wei King? Masama ito, Mr. Wu. Ngayon, ang mga nakatatanda sa iyong pamilya ay dumating dito para manggulo. Ngayon, sa baba ng kumpanya, ay napapaligiran ng maraming reporter. Baka kailangan mong pumunta rito para asikasuhin. Ano? Pupunta ako ngayon. Anong nangyari? Sabi ni Wei Weiqing, ang mga nakatatanda ng aming pamilya ay pumunta sa harap ng Zhao Group. Titingnan ko. Lumayas ka. Ito yung sa Zhao Group, ang kandidatong tagapagmana, si Wu Fan. Dati siya ay isa lang, magbubukid sa amin. Ngayon ay yumaman na sa lungsod. At nakalimutan na ang kanyang mga kamag-anak. Tama. Siya'y nag-e-enjoy sa lungsod, kumakain ng masasarap, nagmamaneho ng mamahaling kotse, nakatira sa malaking bahay. Kami, ang kanyang mga kadugo, iniwan niya sa probinsya, kumakain ng tuyot. Siya ba ay karapat-dapat maging amo? Sana ngayon ay bigyan nyo kami ng hustisya para kilalanin kami ng mokong na ito. Kung hindi, ang kumpanyang ito, mas mabuti pang mag-bankrupt. Wulaw Air, ano ang ginagawa nyo rito? Noong huli sa Wujia Village, ang presidente ng Qinglong Hui ay nasa panig mo. Alam ko na dapat, tiyak na may natagpuan kang mayamang kaibigan. Hindi ko lang inaasahan. Ikaw na walang utang na loob. Nagtago ka ng matagal. Tama. Ikaw ay swerteng naging malaking amo. At pinabayaan mo ang sarili mong kapatid na walang trabaho. Tao ka ba? Nung una, noong may sakit ang tatay ko, kayo ang nagsabi na gusto ninyong putulin ang relasyon sa kanya. Bakit ngayon, sa tingin ninyo ay may silbi ako? Pwede na ninyo akong gamitin. Bakit mo sa akin ito sinasabi? Isang bagay lang ang sasabihin ko sa iyo. Dahil hindi mo ibinenta ang bahay ng ating mga ninuno, mga muli.
kaya nawalan ng trabaho ang aming si Wulong. Ngayon, ikaw ang may pananagutan sa trabaho ng aming si Wulong. Hindi lang dapat sagutin mo ang trabaho ni Wulong, kundi hindi rin ito dapat mas mababa kaysa sa iyo. Ikaw ang amo, kaya si Wulong ay dapat maging katuwang na amo. Dapat bigyan ninyo si Wulong ng luxury car at mansion. Siyempre, hindi siya pwedeng tumira sa mababang uri. Ang mababang uri ay hindi bagay sa aming si Wulong. Tama, ikaw na ngayon ang amo. Hindi basta-basta ang sweldo, kahit anong sabihin mo. Ang aming si Wulong, ang buwan ng sweldo niya ay dapat hindi bababa sa 1,000,000. Siya. Karapat dapat ba siya? Ito ay isang lehitimong kumpanya. Lahat tayo ay kumikita batay sa kakayahan. Ano ang alam ni Wulong? May kakayahan ba siya? Bakit siya dapat kumita ng perang iyan? Kumikita ako dahil sa galing ko. Bakit ikaw? Ang dami mong kinikita. Si Wulong namin, hindi na kumikita. Bakit? Ikaw, naging boss ka. Si Wulong namin, bakit wala man lang trabaho? Bakit? Dahil kaya akong kumita ng ganito kalaki. Tawag ng tao. Oy, Kung magpapatuloy ka sa kakulitan mo, huwag kang magreklamo kung hindi ako magiging mabait. ano ang gagawin mo? Sa liwanag ng araw? Kung susubukan mo akong saktan, pababayarin kita hanggang wala ka nang matira. Idemanda mo ako. Ikaw, nang walang pahintulot ng iba, ibinenta mo ang bahay ng iba. Ngayon, sinusubukan mong manloko at mangikil. Subukan mong idemanda ako. Tingnan natin kung ikaw ang mananalo o ako. Hayop ka. Teka lang, teka. Hindi ka namin hahayaan. Isa kang hamak na magbubukid. Naging mayaman ka lang dahil sa swerte. Anong yabang mo? Sinasabi ko sa iyo, ang gulong ng kapalaran ay umiikot. Hintayin mo ako. Darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Hintayin mo. Hindi ko alam kung nakita mo rin. Sa labas lang. Yung mga nangyari sa labas, malaki ba ang epekto sa kumpanya? Ito. Sabihin mo na lang diretso. Sa totoo lang, malaki ang epekto. Simula nang lumabas ito kaninang umaga, hanggang ngayon, patuloy na bumabagsak ang stock ng kumpanya. Kung magpapatuloy ito, hindi na natin maisip ang mangyayari. Si. Ako na ang bahala. Matagal ko nang sinabi, ang cute-cute na ito. Hindi talaga siya karapat-dapat maging tagapagmana ng kumpanya. Katatapos lang niyang umupo, may malaking problema na agad. Bumagsak na ang presyo ng stock ng kumpanya kung nakaupo pa rin siya ngayon. Ang kumpanya, mababagsak din ito maaga o huli. Tama. Dati, si Amo Sao ay matagal sa posisyon na iyon. Walang nangyaring problema. Isang cute, galing probinsya. Mahirap na kamag-anak galing probinsya. Wala siyang swerte para dyan. Tama, pagdating sa tagapagmana, si Amo Sao lang ang kinikilala ko. Kahit sino pa, hindi pwede. At itong cute na ito ay nagtataksil para sa pansariling pakinabang. Para sa mukha, pinutol niya ang relasyon sa mga kamag-anak sa probinsya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging tagapagmana. Lumabas ka. Lumabas ka. Tumahimik kayo. Tumahimik nga. Wu Fan. Ang mga bagay na ito na ibinangga ninyo ay dahil nag-aalala kayo sa kumpanya. Huwag kang Zhao Kong. Huwag mong isipin na ang mga ginawa mo ay hindi ko alam. Ang lahat ng naririto, sino ba talaga ang gustong magkaproblema ang kumpanya sa oras na ito? Hindi na kailangang sabihin ko. Alam naman ng lahat, di ba? Palagi kong itinuturing ang Zhao Group na aking tahanan. Wala kang pagkakataon na ako ang sisihin. Sige, ayon sa usapan natin dati natalo ka sa usapang panalo-talo dapat mong lisanin ang kumpanya at bitawan ang pagiging tagapagmana. Aalis ako. Ikaw ang magmamana. Ngayon, ang kumpanya ay nasa kritikal na panahon. Bakit iniisip mo pa ang mana? Zhao Kong. Kahit anong sabihin mo mayroon tayong nakasulat na itim, sa puti natalo ka sa usapang panalo-talo. Dapat mong lisanin ang kumpanya at bitawan ang pagiging tagapagmana gwardiya. Si Mr. Zhao. Palabasin ninyo. Sinong magtatangkang gumalaw? Subukan lang. Zhao Kong, tungkol sa bagay ni Wulauer, dapat mong malaman. Tiyak kong hahanapin ko ang sumisira sa reputasyon ng kumpanya. Ang pasimuno. Gusto mo, mag-imbestiga ka lang. Wala akong pakialam. Natural, iimbestigahan ko. Pero ngayon, dapat kang umalis sa kumpanya at bitawan ang posisyon bilang tagapagmana. Umalis ako? Ngayon, nasa kritikal na panahon ng kumpanya. Kahit papuntahin mo akong umalis, papayag ba ang mga shareholder? Tama, ang pressure ng opinyon publiko na kinakaharap ng kumpanya ngayon ay hindi pa nangyari dati.
Ang pinaka-priority natin ay resolbahin muna ang isyong ito, kumpara sa maliit na bagay tulad ng posisyon ng tagapagmana. Hindi ito dapat bigyang pansin. Maliit na bagay lang yan. Hindi ba pwedeng pag-usapan mamaya? Tama. At saka, wala ka pang kakayahan na humawak ng ganitong malaking problema. Ang ganitong malaking bagay, kailangan natin si Ginoong Zhao. Kung aalisin mo si Ginoong Zhao ngayon, babagsak ang grupo natin. Sino ang mananagot doon? Sige. Eddie. Tingnan natin ang inyong Zhao Xiao. Kaya ba niyang gawin itong sitwasyon na maging ligtas? Mr. Wu, ngayon ay nagiging mas mahirap na ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Ang pangunahing pressure ngayon ay mula sa opinyon ng publiko. Bumili ka ng mga paid articles, i-promote ito. Naiintindihan ko. Ang pressure mula sa public opinion ay dapat solusyonan sa pamamagitan ng public opinion. Mr. Wu, mas matalino ka talaga. Magpapadala ako ng tao para maglinaw. Para malaman nila kung sino ang tunay na mabuti at masama. Hindi. Huwag bumili ng anumang paid articles tungkol sa paglilinaw. Sa halip, ang mga ginawa ni Wulaw Air ay i-post sa internet para tumaas ang kasikatan. Gabayan sila na atakihin ako. Ano ang ibig sabihin nito? Parang hindi ko masyadong maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan, sundin mo lang ang sasabihin ko. Tara na. Opo. Maganda ang ginawa mo sa bagay na ito. Bumalik ka. Gagantimpalaan ko kayo ng malaki. Maraming salamat. Ngayon, lumalaki ng lumalaki ang isyong ito. Naniniwala akong hindi magtatagal. Tiyak na hindi nakakayanin ni Wu Fan. Sa oras na iyon, ang posisyon bilang tagapagmana ng pinakamayamang tao ay para na sa akin. Oo. Si Wu Fan, mahina. Ganyan talaga siya. Hindi na nga sasabihin na pinakamayaman. Kahit na magdala ng sapatos ng pinakamayaman, hindi siya karapat-dapat. Iba siya sa iyo, Ginoong Zhao. Kapag nakaupo ka riyan, ikaw na ang susunod na pinakamayaman. Tama ang sinabi mo, may pabuya ako. Kapag naging tagapagmana na ako, itataga ko ang iyong anak bilang katulong na tagapamahala ng kumpanya. Salamat, Ginoong Zhao. Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako ngayon para lalo pang pag-alab. Para bumaba na agad si Wu Fan na mahina. Para tanggalin ang hadlang sa iyo. Sige, umalis ka na. Tama nga ang hula ni Mr. Wu. Siya nga ang gumawa nito. Ginoong Wu, sa buong internet ay puro mga boses na pumupuna sa iyo. Ang sitwasyon ay napaka hindi pabor sa iyo. Ito ay isang simula. Ito ay Isang bagay na makakapagpabago ng takbo ng opinyon. talaga pala si Zhao Kong ang gumawa nito. Ang laki ng tapang. Kailangan kong ipadala agad ang video na ito sa media para makita ng lahat ang kanyang tunay na kulay, para malinis ang pangalan mo. Ang opinyon ng publiko tungkol sa bagay na ito ay tiyak na makakasama sa kumpanya. Sa makatuwid, ang Zhao Group bilang pinakamalaking grupo sa Haicheng, ang pinsalang dulot nito ay tiyak na hindi matataya. Ngunit kung iisipin natin sa ibang paraan, hindi ba ito isang uri ng promosyon? Naiintindihan ko na, Ginoong Wu. Gusto ninyong gamitin ang opinyon ng publiko, ng libre, para gawing baligtad na promosyon para sa kumpanya. Tama. Alam mo na kung ano ang gagawin. Opo, Ginoong Wu. Talagang hinahangaan ko kayo hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Sige, umalis ka na. Tumahimik muna kayong lahat. Isa-isa lang tayo, okay? Isa-isa lang. Sa ngayon, ang tanging at pinakamagandang paraan ay tanggalin si Wu Fan dahil sa pressure ng media na dulot niya. Napakalaki talaga. Kamakailan, patuloy ang pagbaba ng stock ng kumpanya. Kung magpapatuloy ito, malapit na sa pagbagsak. Tama, dahil kay Wu Fan, napahiya ang buong Zhao Group. Kung magtatagal pa ito, hindi nakakayanin ng kumpanya. Tanggalin na natin si Wu Fan. Oo, tanggalin si Wu Fan. Tatanggalin mo si Wu Fan? Para sa akin, hindi ganyan si Wu Fan. Kung wala siyang magandang kwalifikasyon, paano ko siya mapipili bilang tagapagmana? Bigyan natin si Wu Fan ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi pa mawala ang issue, ako na mismo ang haharap at aayos nito. Wu Fan, ngayon ay puno ng chismis ang labas tungkol sa'yo. Paano ka nakaupo rito ng napakakalma? Kung hindi ka maglilinaw agad, hindi nakakayanin ng Zhao Group. Huwag mag-alala. Hayaan muna natin. Anong sinabi mo? Ang bagay na ito ay naging kilala na sa lahat. Ang opinyon ng publiko ay umiinit na sa loob ng 2 o 3 araw. Kung magpapatuloy ito, walang sino man ang makakapagligtas sa Zhao Corporation ngayon.
Huwag kang mag-alala. Si Mr. Zhao ay nagbigay sa akin ng deadline na huling araw. Ibig sabihin, ngayon na. Ngayon ay gagawin kong si Zhao Kong, hindi na makakabangon pa. Lahat ng direksyon ng opinyon ng publiko ay babaliktad. Paano iyon mangyayari? Manood ka na lang. Sige, gabi na. Pumunta tayo sa Zhao Corporation. Chairman, huwag mong kalimutan ang nakaraang kasunduan. Ngayon, ang huling araw ng napagkasunduang deadline. Kung si Wu Fan ay hindi pa rin kayang lutasin ang mga isyong ito, dapat mong alisin ang kanyang kwalipikasyon para maging kandidato sa pagmamana. At sa kasamaang palad ngayon, ang init ng isyong ito ay mataas pa rin. Ang pinsala sa kumpanya ay hindi rin bumaba. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Huling beses ko na itong itatanong sa iyo tungkol sa isyu ng opinyon ng publiko kay Wu Fan. Ikaw ba talaga ang may gawa nito? Ako? Imposible. Kahit gaano pa kami hindi magkasundo ni Wu Fan, hindi ko naman makikipagsapalaran sa kapalaran ng kumpanya. At baka si Wu Fan ay isang taong mapagpanggap at materialista. Ngayon ay nagpakita lang sa lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Bilang isang probinsyano na walang kakayahan, sa tingin ko, normal lang ito. Kahit na siya ay tanggalin natin, bigyan siya ng malaking pera. Sapat na iyon para maging patas. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, wala ka ng pagkakataon. Chairman, ang sinasabi ko ay totoo lahat. Kung may kasinungalingan ako ngayon, aalis ako agad. Simula ngayon, hindi na ako tatapak sa Zhao Corporation. Ikaw ang nagsabi niyan. Sana ay sundin mo ang iyong sinabi. Nagdulot ka ng malaking epekto sa kumpanya at may kapal pa ang mukha kang pumunta rito. Anong epekto ang naidulot ko? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Anong epekto? Ngayon, kahit saan ay puro eskandalo mo. Pinahiya mo ang Zhao Corporation. Chairman, ayon sa pangako kahapon, dapat mong tanggalin ang walang kwentang ito. Anong iskandalo? Oo nga. May ipapakita ako sa iyo. Hindi ko alam kung ito ba ay ang aking iskandalo o iyong iskandalo. Chairman, hindi ganito ang sitwasyon. Sinta, Chairman, talagang hindi ganito ang sitwasyon. Makinig ka sa akin, ipapaliwanag ko. ang katotohanan ay nasa harapan mo na. Kailangan ko pa bang makinig sa paliwanag mo? Zhao Kong, hindi ko talaga inaasahan. Para makuha ang posisyon ng tagapagmana, hindi ka nangahulugan sa paraan at matapang na walang takot. Nagpusta ka sa kinabukasan ng kumpanya. Kung wala si Wu Fan ngayon, ang kumpanya dahil sa iyong katangahan ay magdudulot ng malaking pagkalugi. Wu Fan? Ano ba siya? Ako, si Zhao Kong, bilang mayamang binata ng Haicheng, itong munting sinta. Bakit siya makikipag-compare sa akin? Ano siya? Simula ngayon, aalisin kita sa lahat ng posisyon mo sa grupo. At Zhao Group, simula ngayon, wala ka ng kinalaman. Sisibakin mo ako para sa munting ito, para makuha ang Qiangsheng Project, naipon ng utang. Ngayon, sisibakin mo ako? Hindi mo ba ako tinutulak sa kamatayan? Ang nangyaring ito ay dahil lang sa sarili mong kasalanan. Umalis ka. Chairman, pakinggan mo ako, patawarin mo ako, pakiusap. Hindi ko nagagawin ito. Hindi na ako magbibiro ng ganito. Magtatrabaho na ako ng tapat. Maniwala ka sa akin. Huwag mo akong tawaging Chairman. Chairman, pakinggan mo ako, Chairman. Paumanhin, dahil sa aking personal na bagay, nasangkot ka sa issue. Wala po kayong kinalaman, si Zhao Kong ang may gawa. Kung sino ang may sala, siya ang mananagot. Pinarusahan nyo na siya, sapat na iyon. Tungkol sa sinabi ni Master Jinyang, kalahati lang ang tiwala ko. Pero pagkatapos kitang makasama, napagtanto ko na. Ang iyong talento at pananaw talaga namang hindi maihahambing sa karaniwang tao. Naniniwala ako na kaya mong malagpasan ang lahat ng pagsubok at sa huli ay mapamunuan ng maayos ang Zhao Group at dalhin ang Zhao Group sa mas mataas na antas. Maraming salamat sa pagkilala, Ginoong Zhao. Bitawan mo ako! Bitawan! Ang tatapang ninyo. Dati, lahat kayo yumuyukod sa akin. Ngayon, ganyan kayo sumagot sa akin? Dati kaming yumuyukod sa'yo, dahil ikaw ay isang binata pa rin kahit papaano.
Ikaw ang tagapagmana ng Zhao Group. Kung wala si Lolo Zhao, na nagbigay sa'yo ng mga ito. Ano ka ba? Ikaw na hamak na walang kwenta. Karapat dapat ka bang bigyan namin ng magandang mukha? PWE. Mga mababang tao, isang araw, babalik ako sa Zhao Group at ipapadila ko sa inyo ang aking sapatos. Hindi ba iyon si Master Zhao ng Zhao Group? Bakit siya nandito? Talaga nga siya. Sa araw-araw, hindi madalas makakita ng mga ganitong kilalang tao. Zhao Zhao, samantalahin mo ang pagkakataon. Ay, hindi ba ito si Ginoong Zhao? Tumayo ka na. Asawa ni Xiao Qiai, wag mo akong hawakan. Ginoong Zhao, ano ba ang sinasabi mo? Hiwalay na kami ni Xiao Qiai. Hindi na kami mag-asawa ngayon. May galit ako sa kanya. Malalim na galit. Kahit mag-asawa kayo o hindi ngayon, huwag kayong lumapit sa akin. Kung hindi ko kayo pakikitunguhan ng mabuti. Ay, teka, sandali. May galit din ako sa kanya. Ang pamilya naming Sun ay pinagbawalan niya. Ginoong Zhao, kailangan mo ba? Kung kailangan, may plano ako. Totoo ba? Siyempre totoo. Pangarap ko siyang patayin. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Sandali. Hoy, Wu Fan, nasa akin na ang kabit mo. Kung ayaw mong mamatay siya, dalhin mo si Zhao Simiao sa malaking bodega sa kanluran ng lungsod. Kung magdadala ka ng iba, papatayin ko siya ng harapan. At lulunod ko sa ilog. ano ang sinabi mo? Ngayon, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Babayaran mo? Zhao Kong, ikaw. Kung gagalawin mo si Bingching kahit isang beses, papatayin kita. Nasaan si Bingching? Kung gusto mong iligtas siya, sundin mo ako. Zhao Kong, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong umatras ka sa pagtakbo bilang tagapagmana ng Zhao Group. Zhao Kong, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mabuti naman at dumating ka. Mga tao dito, hawak ninyo silang dalawa. Sino ang gagalaw? Hindi ito ang aming Wu Fan. Hindi ba ito si Master Wu? At gusto mo pang makipagkumpetensya para maging tagapagmana ng pinakamayamang pamilya? Ikaw, isang maliit na cute. Paano ka nangahas? Sun Jiao Jiao. Bakit ikaw na naman? Bakit ako nandito? Siyempre, gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Dahil sa'yo, kaya na blacklist ang aming pamilya Sun. Mula sa isang marangal na pamilya, naging laughing stock ng buong Haicheng. Hindi ko pa yan kinakalimutan sa'yo. Bingching, Naalala ko, gusto mo talaga. Itong maliit mong mistress, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ko siya pahihirapan hanggang mamatay. tigil. Tulong! Tanggalin ang 10 kuko niya. Lakas loob mo. Sinasabi ko sa'yo, darating na si Wu Weiqing. Kung gagalaw ka, hindi ka patatawarin ni Elder Zhao at ni Weiqing. Isang aso lang. Ano magagawa niya? Tulong. Hawakan ninyo silang dalawa. Pirma ka man o hindi. Pipirma ka ngayon. Huwag pirmahan. Huwag hayaang mapunta ang kumpanya sa mga kamay ng ganyang tao. Wala kang pag-asa. Sinabi mo yan. Huwag kang magsisi. Ngayon, bawat bilang ko, tatanggalin ko ang isang daliri ng maliit na magandang ito. Papatayin kita. Tigilan mo yan. Tigil, sino bang maglalakas loob na galawin si Mr. Wu ngayon? Pinaglakas loob mo na gawin ito sa kay Ginoong Zhao at Ginoong Wu? Tawagin mo akong Chairman Zhao. Wu Yueking, ako na ang iyong amo ngayon. Pinaglakas loob mo bang magulo dito? Ang tapang mo talaga. Pinaglakas loob mong pilitin siya para pirmahan si Ginoong Zhao sa dokumento ng pagmamana ng chairman? Gumawa ka ng isang napakasamang pagtataksil. Isang aso ka lang. Nakipag-isa ka pa sa kanila para takutin ako? Aso. Ngayon, ipapakita ko sa iyo sino ang asong hindi tapat sa pamilya Zhao. Maglakas loob na saktan sina Ginoong Zhao at Ginoong Wu. Ngayon, ang iyong kamatayan. Zhao Kong, ang mga baguhan mong ito, maglalakas loob kayong kalabanin ako? Ikaw? Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Mamatay ka na. Ingat. Wu Fan, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Hawakan ng ulo at huwag gumalaw. Zhao Kong, ikaw ay inaakusahan ng pag-oorganisa ng isang marahas na pagkidnap, pagpatay at sapilitang pag-agaw ng ari-arian. Sumama ka sa amin. Lao Sao, Gising ka na? Mr. Wu,
Sa wakas nagising ka na. Nag-aalala pa sa'yo ang lola namin kanina. Mukhang maganda ang mood mo ngayon. Kuminang ang mukha mo. Siyempre naman. Lalo na kapag nakikita kitang okay ka. Mas gumaganda ang mood ko. Mr. Wu, may dalawang magandang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Sabihin mo na lahat. Okay, una. Ang mga ginawa ni Zhao Kong ay na-expose na lahat. Hindi lang siya naparusahan. Pati ang totoo na iniligtas mo ang tatay mo ay lumabas. Ngayon, pinarangalan ka bilang pinakamagandang pilantropo. At dahil dito, tumataas ang stock ng kumpanya natin. Hindi lang ang nawalang pera dati, ay bumalik lahat. At kumita pa tayo ng dagdag. Talaga? At ngayon, ang Lee Group ay gustong makipagtulungan sa atin ng malakas. Sa susunod, halos, wala na tayong makakalaban. Napakaganda naman. Yung isa pa, Ginoong Wu, dahil ang iyong mga nagawa ay pinupuri ngayon ang aming board of directors. Lahat ay bumoto para sa iyo. Ikaw ngayon ang may pinakamaraming boto. Ibig sabihin, matagumpay mong naibasa ang pagsubok ng board. Naging kahalili ka ng aming patriarka. Ang kumpanyang aking pinaghirapan sa halos buong buhay ko ay sa iyong mga kamay lang mapagkakatiwalaan saka ako mapapanatag. Ginoong Zhao. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi kita bibiguin. Mabuti. Paglabas mo ng ospital, pupunta ako sa kumpanya para ayusin ang papeles para ibigay sa iyo ang posisyon ng chairman. Simula ngayon, si Yue King ang sasamahan at tutulong sa iyo. Maupo muna kayo, Ginoong Zhao. Magtitimpla ako ng tsaa para sa inyo. Si siya ay magiging pamilya na simula ngayon. Huwag masyadong formal. Pamilya. Si siya ay sumunod sa iyo ng napakatagal sa hirap at ginhawa. Dapat nabigyan ang napakabuting dalagang ito ng nararapat na pagkilala. Bingching. Papakasalan mo ba ako? Oo, gagawin ko. Sa tagal ng panahon pinagtiisan mo ang hirap, sisiguraduhin kong poprotektahan ka ng mabuti. Ito ang tinatawag na kumpleto at masaya.